Maligayang pagbati sa inyong lahat, mga kababayan, mga lolo at lola, mga kapatid, at sa lahat ng nakikinig sa ating programa sa ang inyong mapagkakatiwalaang tahanan ng mga kwentong pampamilya. Ngayon, ipinapadala namin sa inyo ang isa sa pinakamakabuluhang kwentong pampamilya sa kasalukuyan. Ang asawa ay nakatanggap ng taunang bonus na 2 milyong piso, agad na ibinigay sa kanyang ina at ginamit para bilhin ng lupa para sa kanyang kapatid na lalaki. Habang buntis ako at walang kahit isang sentimo sa bulsa, tahimik akong nagbenta ng bahay at umuwi sa aking mga magulang para ipagdiwang ang Pasko. At sa bisperas ng bagong taon, ang bagong mayari ay dumating at itinataboy ang buong pamilya ng aking asawa palabas sa daan. Pakikinig na po tayo ngayon. Sa mga huling araw ng Disyembre, ang Maynila ay nababalutan ng malamig na hangin mula sa hilagang silangan, ang uri ng lamig na tumatagos sa buto at nagpaparamdam ng lungkot sa bawat sulok ng tahanan. Sa isang 3 palapag na bahay, sa loob ng isang makipot na eskinita sa Quezon City, ang amoy ng insenso mula sa altar ng mga ninuno ay lumalala pa, nakakalat pa rin sa buong sala at hindi pa naililinis. Si Maria Santos ay nakatayo sa tabi ng altar, isang kamay nakapatong sa kanyang mabigat na tiyan na 7 buwang buntis, humihinga ng mabigat sa tuwing yuyuko. Ang kasambahay na si Ate Rosa ay nagpaalam ng maaga, iniiwan ang buntis na si Maria na mag-isa sa malawak ngunit malamig na tahanan na kailangang magayos ng lahat ng nag-iisa. Ang mensahe ni Janine, isang dating katrabaho, ang pumunit sa katahimikan. Pagkatapos ng ilang linya ng pagbabatian, sinabi ni Janine na nabalitaan niya na malaking kita ang nakuha ng kumpanya ni Christian ngayong taon at ang mga department head tulad ng asawa ni Maria ay binibigyan ng 2 milyong piso na bonus. Nagpatuloy pa si Janine at nagbiro na si Maria ay makakapag-shopping na ngayon at maaari siyang manganak sa isang mahal na ospital. Natigilan si Maria. Ito ay ganap na kabaligtaran ng mga reklamo ni Christian sa nakaraang ilang buwan, nang ang ibinibigay niyang pera para sa mga gastusin sa bahay ay unti-unting bumaba hanggang sa 5,000 piso lang bawat buwan. Mula nang lumabas na mahina ang kanyang katawan dahil sa pagbubuntis, si Maria ay lumipat sa pagiging part-time na freelance designer na nagtatrabaho sa bahay, na ang kita ay hindi tiyak. Lahat ng gastusin sa bahay, mula sa kuryente at tubig hanggang sa mga check-up para sa pagbubuntis, ay nakasalalay sa pera ni Christian at sa kaunting ipon na natitira pa. Nang makauwi si Christian ng hapon, sungit ang mukha, kumain sa tahimik, ang mga mata ay nakadikit sa kanyang telepono. Nang maingat na itanong ni Maria tungkol sa balita ng bonus, agad na nagalit si Christian, tinanggihan ng malakas, at pinagalitan siya na mapaniwalaing gulo ang mga tsismis, at paaayaw pa siya tungkol sa mga gastusin. Nang banggitin ni Maria ang gastos sa panganganak, pinalo ni Christian ang mesa gamit ang kanyang mga chopstick at sinigawan siya, tinaging walang marunong gumastos at iginiit na ang bonus ay iilang libo lang na simboliko. Nagputol si Christian ng hapunan at pumunta sa sala para manigarilyo, iniwan si Maria sa tabi ng malamig na pagkain, puso't kalooban ay puno ng pighati. Napansin ni Maria ang bagong relo at mamahaling sapatos ng kanyang asawa at lalo siyang naghinala. Habang naghuhugas ng pinggan, narinig ni Maria si Christian na tumawag sa kanyang ina. Malambot ang tinig niya, nangangako na aayusin niya ang pera para sa kanyang ina at sa kapatid na si Eduardo, at binanggitan na huwag sabihin sa asawa dahil ang mga babae ay laging nagkukumpara. Nagyayelong puso ni Maria. Kaya pala may pera siya, hindi lang para sa kanyang asawa at anak. Nang lumabas si Maria sa kusina, nahuli niyang itinatago ni Christian ang kanyang telepono, nagkunwaring nagmamalasakit. Tumango lang si Maria ng tahimik at pumunta sa silid. Sa loob ng kanyang puso, ang pag-aalala at pagdududa ay dahan-dahang sumusulak pataas. Alam ni Maria na ang Pasko na ito ay hindi magiging mapayapa. 2 gabi pagkatapos, habang itinitiklop ni Maria ang maliliit na damit para sa kanyang paparating na anak, tumunog ang telepono ni Christian. Nasa banyo siya kaya bumulong siya kay Maria na sagutin ito
Baka ang kanyang ina ang tumatawag. Kinuha ni Maria ang telepono at sa screen ay nakita ang salitang nanay. Pinindot niya ito at inilabas sa speaker ayon sa kanyang ugali para marinig din ni Christian sa banyo. O baka naman gustong matiyak ng kanyang sariling tainga kung ano ang sasabihin ni Aling Cora. Sa kabilang dulo, malakas at maliwanag ang boses ni Aling Cora. Alo, Christian ba? Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Magalang na sumagot si Maria. Alo, po nanay. Si Ate Maria po ito. Si Christian ay naliligo pa. Sandali lang po at lalabas na siya. Bumaba ang tono ni Aling Cora, parang hindi masaya nang marinig ang boses ng manugang. Ah, si Maria pala. Sabi mo kay Christian na magmabilis siya at tumawag muli sa akin. May importanteng bagay. Nang lumabas si Christian na nakabalot ng tuwalya, ang buhok ay basa pa, agad na hinagis ang telepono mula sa kamay ni Maria at sinikap niyang patahimikin ang speaker ngunit kahit paano ay nakalimutan ang hakbang at nanatiling nakabukas, bahagya lang nababa ang volume. Gumawa siya ng senyas kay Maria na lumabas, ngunit nagkunwari itong hindi nakakaunawa at nanatiling naglalaro-larong nag-aayos ng mga bagay sa dresser malapit doon. Hoy nanay, masayang bati ni Christian. Ano ba? Bakit ka tumawag ng gabi? May nangyari ba? Sa kabilang linya, nagsimula na ang litanya ni Aling Cora. Gabi ba? Dito sa probinsya, natulog na lahat ang manok pero hindi pa ako makatulog. Nalalapit na ang Pasko at labis akong nag-aalala. Anak, lahat ay nagtataas ng presyo. Ngayong umaga, bumili ako ng karne at mas mahal pa kaysa dati. Paano na tayo? Tuminawa si Christian. Nanay, huwag na kayong mag-alala. Ilang libo lang ang halaga. Ipapadala ko na ninyo pera para sa Pasko. Huwag kayong mag-alala. Nagbuntong hininga si Aling Cora. Ang pera para sa Pasko, iyan ay isang bagay. Ngunit ang pangunahing problema ay si Eduardo. Gusto niyang lumipat at magbukas ng tindahan ng cellphone sa bayan. Ang magalagala niya ay nakakainis sa akin na. Pero para magbukas ng tindahan, kailangan ng puhunan para sa inventaryo at renta. Nagkakalkula siya ng mga ilang daan. Lumingon si Christian kay Maria na nakayukod sa sulok ng silid at hinaba ang tinig niya. Ilang daan, nanay. Magkano ba? Humigit kumulang 700,000, wika ni Aling Cora. Ganito ang iniisip ko, Christian. Ikaw ang panganay. Kumikita sa lungsod. Tulungan mo ang iyong kapatid. Magkapatid kayo. Kahit isa-isa kang babaguhin ng mundo, malambot pa rin ang puso para sa dugo ng dugo mo. Ngayon, gusto niyang magnegosyo ng matino. Dapat ipagalak natin. Oo, tutulungan ko siya, nag-aalangang sabi ni Christian. Pero sa isang pagkakataon, 700,000. Pinigilan siya ng boses ni Aling Cora, mas matalas ang tono. Ano? Nagtitipid ka sa iyong kapatid o takot ka na pigilin ng asawa mo ang pera mo? Alam ko na agad iyon. Ang mga babae, malalim tulad ng hukay. Si Maria, kilala bilang arkitekto, nagdidisenyo nito at noon, pero mula nang maging manugang ko, anong kabutihan ba niya para sa pamilya? Tuwing Pasko, ibinibigay lang niya sa akin ay kahon ng tinapay at iilang piso. Ang mga manugang ng iba ay nagbibigay ng ginto sa kanilang mga biyenan. Pero si Maria, narinig ni Maria ang bawat salita ng kanyang biyenan na parang karayom na tumatusok sa puso. Naginatili siyang ngumunguya ng labi para hindi mapunit ang buntong hininga niya. Sa nakaraang mga taon, pinigilan niya ang pagkain at pananamit, nagipon ng bawat sentimo para mabayaran ang utang sa pagbili ng bahay. Saan pa siya magmamula para magalay ng mas marami? Bukod dito, sa bawat pagpunta sa probinsya ay binibili niya ang lahat ng kinakailangan, nagbibigay ng aguinaldo sa lahat ng mga bata. Ngunit sa mata ni Aling Cora, siya ay isang walang kwentang manugang pa rin. Nagmadaling huminahon si Christian. Nanay naman, pinag-uusapan si Eduardo, bakit isasama si Maria? Siya ay buntis, huwag mo siyang sasaktan. Sige na, ang puhunan ni Eduardo, ipinangako ko na aayusin bago magbisperas ng Pasko.
magpapadala na ako ng pera para mapayapaob mo sa pagdiriwang. Nang marinig ito ni Aling Cora, naging masaya na. Iyan naman ang anak ng ina, huwag mong malimutan iyan. Bago magbisperas ng Pasko, nanay ay matutulog na. Natapos ang tawag, bumulong hininga si Christian, inihagis ang telepono sa kama, at nang lumingon siya, nakita niyang tinitingan siya ni Maria ng patuon. Ang mga mata nito ay malamig na sapat para matakot siya. Tanong ni Maria, ang boses ay kalmado ng kakaiba, saan ka kukuha ng 700,000 piso para ibigay kay Eduardo? Sinabi mo sa akin na ang bonus mo ngayon ay iilang libo lang. Nataranta si Christian, nagutos. Hihiram ako sa mga kaibigan o mag-a-advance ng sahod sa susunod na taon. Mga bagay na panglalaki ito, ano ang alam mo? Gusto ni Eduardo na manggumikita ng tama, at bilang panganay na kapatid, hindi ko siya iiwan. Tumuwa ng maasim si Maria. Hihiram sa mga kaibigan? Sinong kaibigan ang magpapahiram ng 250,000 ng ganito kadali? O balak mo bang ipangprenda ang bahay na ito? Sabihin ko sa iyo, ang bahay na ito ay nakasulat sa aking pangalan sa titulo. Hawak ko ang titulo. Huwag kang magakala na maaari mo itong hawakan. Nainis si Christian. Itinuro ang mukha ng asawa. Huwag kang maging sutil. Ang bahay ay sa iyong pangalan, ngunit ito ay bahay ng asawa. Ang asawa ay sumusunod sa asawa. Hindi pa ako nagsasalita ng tungkol sa pagbebenta ng bahay. Huwag kang masyadong matapang. Ang pera ay aayusin ko. Hindi ko gagalawin ang kahit 1 sentimo ng pera mo, kaya huwag kang matakot. Huminga ng malalim si Maria. Pinipigilan ang galit niya para maipagpatuloy ang ibang paksa. Ang pera, ikaw ang bahala. Ngunit tungkol sa Pasko, nais kong makausap kita. Buntis na ako ng husto ngayon at mahirap na lumakad. Nais kong humingi ng pahintulot sa iyo at sa iyong ina para pumunta sa aking mga magulang para sa Pasko. Kulang tao rito, mahina na rin ang aking ina. Kung nasa kanila ako, maaari silang alagaan ako ng mga anak. Naggagalak si Christian at sumigaw. Ulol ka ba? Kapag may asawa ka, susunod ka sa asawa. Pasko ay hindi umuwi sa sariling tahanan, pabayaan ang asawa mo sa pag-aalaga ng altar at gusto pang umuwi sa mga magulang mo. Gusto mong palawin mo ang mukha ko sa harap ng lahat na sabihing hindi ko kaya pamahalaan ang asawa ko. Nagpaliwanag si Maria. Pero 7 buwang buntis na ako. Ang sakay sa bus papunta sa Batangas ay matagal at kapagod. Kailangan pa akong maglingkod sa altar ng bahay sa loob ng ilang araw ng Pasko. Ang iyong ina ay mahigpit. Noong nakaraang taon, bagong kasal pa lang ako at pinilit niya akong maghugas ng lahat ng pinggan nang magisa sa kalagitnaan ng gabing may malamig na hangin. Buntis ka lang. Ano ang mahalaga? Sabi ni Christian. Noong unang panahon, ang mga babae kahit magdadalawang buwan na ay nagtratrabaho pa rin sa bukid. Huwag kang magarte. Ngayong taon, pumunta ka sa Batangas para sa Pasko at sa 2 ng Enero ka lang maaaring pumunta sa iyong mga magulang. Huwag magreklamo. Matanda na ang aking ina. 1 beses lang sa 1 taon nagkakasama ang pamilya. Huwag mong siraan ang aking mukha. Pagkatapos, umalis na si Christian papunta sa balkonahe para manigarilyo. Iniwan si Maria na mag-iisa sa silid. Hiniyod niya ang kanyang tiyan at bumuhos na ang luha ng pighati. Naawa siya sa bata na hindi pa ipinanganak na kailangang harapin ang isang walang pusong ama, isang napakabait na biyenan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimula na ang isang bagong determinasyon. Hindi siya maaaring magpatuloy na magtiis para malyapakan sila ng asawa. Nang Sabado ng linggong iyon, si Eduardo at ang kanyang asawang si Tessa ay biglang nagpunta sa Maynila. Sinasabi nilang pagbisita lamang, ngunit sa katotohanan, ito ay isang lihim na misyon ng reconnaissance sa kalagayang pinansyal ng kuya at misis ayon sa utos mula sa malayo ni Aling Cora. Si Eduardo ay 26 na taong gulang, manipis at maputlang katawan, palaging antok ang hitsura ng mga mata, ngunit maliksi ang dila. Si Tessa naman, ang asawa ni Eduardo, ay balingkinitan at nakadamit ng makulay, mapula-pula ang kuko. Nang pumasok sa bahay,
Agad na nagsimulang tumingin si Tessa nang nasusukat ang lahat at nagreklamo, "Naku, ang bahay ninyo sa Maynila, napakaliit naman. Ang sopa na ito, matanda na at malambot na. Bakit hindi ninyo palitan?" "Kuya Christian, ang TV na ito ay napakaluma na, mapanakit sa mata." Habang dinadala ni Maria ang plato ng prutas, narinig niya ito at mainit ang pakiramdam, ngunit nagpilit na maging magalang. "Magagamit pa ang mga bagay na ito, Tessa. Nagtitiis kami para sa darating na sanggol." Nagbuka ng bibig si Tessa, kumain ng piraso ng mansanas. "Labis kang nag-aalala, ate. Ang mga sanggol ay hindi naman napakamahal. Sa probinsya namin, inilalagay mo lang ang bata at lalaki naman sila. Pina-overkomplikada mo lang para makatipid ng pera." Umupo si Eduardo nang nakapaliko ang binti sa upuan, naninigarilyo nang parang hindi niya ito sinasadya, nagbubuhos ng usok sa buong sala na nagpapahinga-hinga kay Maria na kailangang takpan ang ilong. Si Christian naman ay hindi man nabanggit ito, ngumiti pa at tinanong si Eduardo, "Kamusta ang buhay sa probinsya ngayon, Eduardo?" Bumungad si Eduardo ng may sigla, "Naku, kuya, iyon nga ang gusto kong usapan. Sa amin, may plano daw na magbukas ng malawak na daan sa lugar ng Hinebra. Ang lupa doon ay mainit na, kuya. May kaibigan akong nagtatrabaho sa probinsya na nagbigay ng impormasyon na may isang gintong lote mismo sa gitna ng planong kalsada. Ang may-ari ng lupa ay nagmamadaling ibenta ng mababa ang presyo. Kung mabibili ito sa susunod na taon kapag natapos ang daan, maaari itong ibenta ng doble o 3 beses na kita." Nagniningning ang mga mata ni Christian. "Talagang totoo yon, Eduardo? Sigurado ka na doble ang kita?" Mabilis na tumango si Eduardo. "Sigurado, kuya. Sinisumpa ko sa inyo, kung mali ako ay gawing anak kita. Alam na rin ito ni nanay. Sinabi niya na kung si Kuya Christian ay may maluwag na pera, invest mo ito. Huwag ilagay ang pera sa bangko na lumalaban ang halaga. Mas mahusay dito." Pinagpatuloy ni Tessa, "Tama iyon, Kuya Christian. Pagkakataon sa 1,000 taon. Kung kami ay may pera, agad naming gagamitin, hindi pa darating sa iyong pagkakataon. Kaya lang, ang puhunan namin ay kulang at nag-iisip pa kami ng tindahan, kaya ibinibigay na namin sa iyo ang kapalaran." Nakikinig si Maria, natatawa sa loob ng kanyang isipan. Kilala niya ang ugali ng mag-asawang Eduardo at Tessa. Laging may bagong plano, mula sa pag-aalaga ng baboy hanggang sa pagpapalaki ng mga halamang gamot, at ngayon ay pagbibili ng lupa. Lagi nilang ginagawa ang isang magandang larawan ng kinabukasan, ngunit sa huli, ang pera ay nawawala at nagbabalik silang may utang at humihiram mula sa ina at kapatid. Sinubukan ni Maria na makialam. "Kuya Christian, ang lupa ay hindi dapat basta-basta. Maraming scam ngayon. Mag-ingat ka, baka mawala ang pera. Bukod dito, kailangan natin ng pera para sa pamilya. Huwag nating ilagay sa panganib." Nagsimangot si Eduardo at nagalit. "Ate, ano bang ibig mong sabihin? Niloloko ko ba si kuya? Siya ay kapatid ko. Bakit ko siya lolokohin? Ayaw mo ba na yumaman si kuya?" Ang mga babae ay walang alam sa negosyo. Lumingon si Christian at tinitigan si Maria. "Tumahimik ka. Ano ang alam mo? Ang kapatid ko ay may ambisyon at nagbibigay ng magandang payo. Palagi kang nagpapababa ng loob, kaya hindi uunlad ang ating bahay." Ang hapunan ay nagpatuloy ng may tensyon. Si Eduardo at si Tessa ay kumain ng walang kahihiyan, pinili ang pinakamasarap, at habang kumakain ay walang tigil na nagkukwento tungkol sa gintong lote at mga plano para sa kanilang kinabukasan. Si Christian ay nakikinig ng parang nilulunok ang bawat salita. Paminsan-minsan ay tumatango ng may pagkaunawa, ganap na nalimot ang buntis na asawa na nakaupo sa tabi niya na nangunguya sa kanyang mga alalahanin. Nang gabing iyon, si Eduardo at si Tessa ay natulog sa sala. Sa hating gabi, nagising si Maria sa pagkauhaw. Maingat siyang pumunta sa kusina at nakita si Christian at Eduardo na nakaupo sa mesa ng hapunan, nagbubulong. Ang ilaw ng gabi ay mahina at kumikilos ang mga anino sa mga mukha ng dalawang kapatid na puno ng mga pakana. Tumayo si Maria sa dilim, huminto ang hininga niya habang nakikinig.
Sabi ni Eduardo, "Kuya, magpadeposito ka na ngayong gabi, baka bukas ay maibenta na sa iba." Sinabi ng may-ari ng lupa na sino ang unang magdeposit, siya ang bibilihin. 50,000 lang para maireserba. Ang natitirang halaga ay bayaran bago Pasko at tapos na. Nagalinlangan si Christian saglit saka inilabas ang kanyang telepono. "Sige, magpapadala na ako. Ngunit siguraduhin mong maayos ang mga papeles." Bumungang si Eduardo. "Huwag mag-alala, kuya. Lahat ng papeles ay aayusin ko mula A hanggang Z." Nakatayo si nanay sa pangalan para sa deposit. "Wala kang dapat katakutan." Nakita ni Maria si Christian na nagtatype sa screen ng kanyang telepono. Ang asul na liwanag ay nagpapatingkad sa kanyang mukha na puno ng kasakiman at pagnanasa. Saglit pa, maririnig ang mahinang tunog ng mensaheng nagpapatunay ng tagumpay ng transaksyon sa tahimik na gabi. 50,000. Ang halagang iyon ay katumbas ng 1 taon na ipon ni Maria. Ibinibigay niya ito sa kanyang kapatid nang walang pag-aalangan, habang ang asawa niya ay nagtatampo kapag humingi ng kaunting pera para sa mga bitamina. Bumalik si Maria sa silid, mabigat ang mga hakbang. Humiga siya at tumingin sa kisame na madilim. Hindi na ito pagdududa, ito ay katotohanan na hubad. Ang kanyang asawa ay ganap na nabulagan ng kasakiman at pagkamangmang. Handa siyang ibuhos ang lahat para sa sugal ng kanyang kapatid at ina, kahit ano pa ang mangyari sa kanyang asawa at anak. Hinalungkat ni Maria ang ilalim ng unan at nahawakan ang malamig na titulo ng bahay. Alam niya na nagsimula na ang laban para sa ari-arian at kinabukasan ng kanyang anak. 2 araw pagkatapos ng deposito, nag-organisa ang kumpanya ni Christian ng Grand Yaren Party sa isang marangyang restaurant sa BGC. Lumabas si Christian mula sa madaling umaga, nakasuot ng dark blue na suit na binili ni Maria bilang regalo sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Nag-spray ng pabango, maayos ang buhok. Si Maria ay nag-iisa sa bahay, apoy ang loob. Alam niya na araw iyon ang pagbibigay ng mga boss ng bonus para sa Pasko. Kung totoo ang mga chismis, makakatanggap si Christian ng malaking halaga. At sa ugali niya, siguradong lulipad ang perang iyon papunta sa Batangas agad. Hating gabi na nang marinig ang tunog ng sasakyan sa harap ng pintuan. Lumabas ang lasing na si Christian, naglalakad ng pabaluktot, umaawit ng walang malinaw na salita. Ang driver ng Grab ay kailangang ihatid pa siya hanggang sa pintuan ng bahay. Tinabi ni Maria ang asawa papasok sa silid. Ang amoy ng alak ay tinatamaan ang kanyang mukha at nagparamdam ng pagduduwal. Inayos ni Maria ang Amerikana ng kanyang asawa na handa ng isabit sa holder nang maramdaman niyang may nakapilit sa loob ng bulsa. Kumabog ang puso niya. Inilabas niya ang isang pack ng mga papel na nakatiklop ng 4. Ang unang papel ay isang bank transfer receipt. Ang halaga, 2,000,000 piso na buo. Tatanggap, Eduardo Mercado. Paliwanag, pera ng lupa mula kay Christian. Oras ng transfer, 40:30 ng hapon ng araw na iyon. Napalayo si Maria, nanginig ang kanyang mga kamay at nahulog ang resibo sa sahig, 2,000,000 piso. Ang asawa ay naglipat ng buong Christmas bonus niya para kay Eduardo agad pagkatapos matanggap ito. Walang ni isa man lang na piso para sa asawa at anak. Walang kahit isang salita ng pag-uusap. Yumuko siya para kunin ang pangalawang papel. Ito ay isang handwritten na kontrata ng pagbili ng lupa. Guhit ng kamay ni Eduardo. Ang nagbebenta ay isang hindi pamilyar na pangalan. Ang bumibili ay Nora Mercado, ang ina. Ang depositong 50,000 ay natanggap na. Nakalagay sa papel na babayaran ng bumibili ang natitirang 950,000 piso bago magpasko. Kaya 50,000 mula noong nakaraang gabi kasama ang 2,000,000 ngayon, kabuuan. Ibinigay na ni Christian sa kanyang ina at kapatid ng halos 25,000,000 piso. Isang napakalaking halaga na kahit sa panaginip ay hindi naiisip ni Maria. Tumingin si Maria sa tulog na si Christian. Ang bibig ay nakabukas pa, dumadaganas na laway sa unan. Ang lalaking ito, ang taong dati niyang inibig at pinagkatiwalaan, ang ama ng bata sa kanyang tiyan, ay ngayon ay nahayag na bilang isang taksil
manhid, at walang pusong nilalang. Naalala niya ang mga mahabang araw ng pagbubuntis, ang mga simpleng hapunan, ang mga pagpunta sa check-up ng mag-isa dahil si Christian ay nagiinom kasama ang mga kaibigan. Naalala niya ang lumang damit buntis na suot-suot niya ng paulit-ulit habang basta-bastang nilipatan ng asawa niya ng 2 milyong piso para sa isang haka-hakaing lupa. Ang sakit ay umabot sa rurok nito at pagkatapos ay biglang lumamig. Ang luha ni Maria ay tuyo na bago pa niya ito mapansin. Hindi na siya umiyak. Ang pighati at puot ay naging isang nakatatakot na katahimikan. Tahimik na inilabas ni Maria ang kanyang telepono at kinuha ang malinaw na larawan ng resibo ng transfer at ng handwritten na kontrata. Kinuha rin niya ang screenshot ng mga transaksyon sa bangko sa telepono ni Christian. Pagkatapos isave ang lahat ng ebidensya sa isang lihim na folder sa cloud, maingat na tinikling muli ni Maria ang mga papel at nilagay sa bulsa ng Amerikana ni Christian tulad ng dati. Isinabit niya ang Amerikana sa holder, inayos ang mga kulubot. Umupo siya sa gilid ng kama at tumingin sa mukha ng asawa sa huling pagkakataon na parang isang estranyo. Sa kanyang isipan, ang isang plano ay malinaw na nabuo. Ang kanyang tatay, si Ginoong Roberto Santos, ay nagturo sa kanyang anak na pag-asawa ay parang pagtaya sa sugal. Hindi lang ang katalinuhan o kagandahan ang mahalaga, kundi ang kapalaran. Ngunit kung hindi pinagpalad at masamang palad ang natamaan, kailangan mong malaman kung paano tumindig muli at huwag hayaang mawala ang lahat. Pinili ni Christian ang kanyang ina at kapatid, pinili ang walang saysay na pagmamalaki. Imbes na ang asawa at anak niya, magbabayad siya sa pagpiling iyon. Tumayo si Maria at lumabas sa silid, mabagal na isinara ang pintuan. Tinabon ng kadiliman ng bahay, ngunit sa puso ni Maria, nagsisimula ng kumislap ang isang sinag ng kalayaan. Kinabukasan, nagising si Christian ng tanghali na. Ang hangover mula gabing nakaraan ay nagiwan ng matinding sakit ng ulo at tuyong lalamunan. Bumaba siya sa kusina at nakita ang simpleng almusal na nakatakip ngunit malamig na. Wala si Maria sa bahay. Kumain si Christian ng malamig na kanin habang nagbubuntong hininga. Si Maria ay kakaibang ugali ngayon. Tahimik, maliit ang salita. Tinitingan siya ng parang hindi siya kilala. Ngunit nagbaba ng balikat si Christian. Mga babae, pagiging mapanghiwatig pagdating sa pagbubuntis, walang katuwiran. Lumingon siya sa paligid ng 3 palapag na bahay at lumitaw ang isang pakiramdam ng walang batayan na pagmamalaki. Ang bahay na ito ay nasa magandang lokasyon sa Quezon City. Kung itatasa ngayon, baka abot na rin ang 10 milyon o higit pa. Kapag may pumunta sa kanya ang mga kaibigan, laging papuri sila kay Christian na bata pa ay may sariling malaking bahay na sa Maynila. Si Christian ay natutuwa at nagsasabing para sa biyaya ng mga ninuno, ngunit ang totoo ay tila sinubukan ng lahat ni Christian at ng buong pamilya sa Batangas, nakalimutan ang pinagmulan nito. Ang bahay na ito ay mula sa pawis at luha ng buhay ng mga magulang ni Maria. Si Ginoong Roberto at Ginang Perla Santos ay mga guro na nagretiro sa Batangas, nagbenta ng lupa na pamana ng mga lolo at lola, kasama ang ipon para sa kanilang katandaan, para mabili ang shell ng bahay para sa kanilang anak na babae bago mag-asawa. Nang ibibigay ang susi kay Maria, maluha-luha niyang sinabi ni Ginoong Roberto, "Wala kaming maraming maiaalay. Anak, ito lang ang bahay na ito bilang pundasyon mo. Para sa isang babae na nag-asawa ng malayo, mahalaga ang bahay, may mapupuntahan ka pa rin kung anumang mangyari." Nang unang mag-asawa, lumipat si Christian dito nang may 2 walang lamang kamay at isang lumang motorsiklo. Nang panahong iyon, magalang pa siya, lagi siyang nagpapasalamat sa mga magulang ng asawa, nangangako na magsisipag para hindi mapabayaan ang tiwala ng mga ito. Nagupang siya ng manggas at nagpinta, nagtatayo ng istante, naglalagay ng larawan, nagpapakita ng pagiging mapamahalin sa tahanan. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang ugali ng tao ay nagbabago. Si Christian ay nagsimulang ituring na natural na siya ang hari ng bahay, ang mayari ng tahanan.
Sa tuwing may handaan o pagtitipon, basta-basta niyang sinasabi, "Ito ang aking bahay, ang aking pinagtatrabahuan." Paunti-unti, nalimutan niya ang katotohanan na ang pangalan lamang ni Maria ang nakasulat sa titulo. Minsan, bumisita ang ina ni Maria at maingat na binanggit ang pag-aalaga ng bahay. Nainis si Christian ng halatang halata at ng gabi nagrereklamo sa asawa. "Sabihan mo ang iyong ina na huwag akong turuan. Ang bahay na ito ay tinitirhan ko ngayon. Ako ang punong abala, ako ang nagpapasiya. Kung ibinigay ng iyong mga magulang sa iyo, iyon ay pag-aari na ng dalawa nating mag-asawa." Nagtiis si Maria noon para mapanatiling mapayapa ang tahanan. Naisip niyang ang pagmamalaki ng asawa bilang lalaki ay normal lang at ibig sabihin niya ay mahal pa rin siya. Ngunit nagkamali siya. Ang pagmamalaking iyon na pinalaki ng katahimikan ni Maria ay naging katigasan at pagnanakaw. Habang dumating si Maria sa tahanan, nakita niyang nakapatong ang paa ni Christian sa mesa habang umiinom ng tubig at nanonood ng TV. Inilapag ni Maria ang kanyang bag nang walang salita at pumunta ng diretso sa silid. Tinawag siya ni Christian mula sa likod. Nagtinda ng ano ang ulam ngayon? Hindi sumagot si Maria. Pumasok siya sa silid at isinara ang pintuan, kumabog ang puso niya. Lumapit siya sa maliit na fireproof safe sa sulok ng wardrobe. Doon kinukuha ang pinakamahalagang mga dokumento. Nang binuksan ang safe, nakahiga ang rosas na kulay ng titulo sa itaas. Kinuha ito ni Maria at binuksan ang loob. Ang linya na nagsasabing mayari ng lupa at bahay ay malinaw na nakita. Sa ilalim ay ang pangalan niya, kumpleto at nag-iisa lamang, walang pangalan ni Christian. Noong pumunta sila para irehistro ang kasal, maingat na ginawa ng kanyang ama ang pamamaraan ng paglipat ng ari-ariang ito sa kanyang pangalan nang hiwalay ilang araw bago nila pinirmahan ang kasal. Si Ginoong Roberto ay matalino at nagtiyak para sa kinabukasan ng kanyang anak na babae. Si Christian noon ay alam ito ngunit nasa pagmamahal pa siya, kaya hindi niya ito pinagtuunan ng pansin o baka naisip na iyon ay kanilang-kanila rin pagdating ng panahon. Iniyakap ni Maria ang titulo sa kanyang dibdib, huminga ng may ginhawa. Sa kabutihang palad, si Christian ay sakim, ngunit tamad at hindi marunong sa mga legal na papeles. Lagi niyang akala na ang asawa ay pag-aari niya at ang ari-arian ng asawa ay natural na pag-aari rin niya. Hindi siya kailanman humingi o hawak ng titulo. Siguro kaya naman dahil naniniwala siyang ang simpleng si Maria ay hindi kailanman makakapagsalita laban sa kanya. Ngunit hindi alam ni Christian na ang puso'y ay kapag inabuso, lalaban din. Itinago ni Maria ang titulo nang malalim sa loob ng kanyang travel bag, inilagay sa ilalim ng maraming layer ng mamimintong damit. Hindi na niya ilalagay ito sa safe. Ang bahay na ito ay hindi naligtas. Ang lalaki sa ibaba ay nagbenta ng tiwala niya sa halagang 2 milyong piso. Sino ang nakakaalam kung bukas ay dalhin pa niya ang buong bahay para ipangprenda sa mga loan shark? Tumingin si Maria sa paligid ng silid. Ang dating bagong silid tulugan ay ngayon ay malamig tulad ng isang boarding house. Ang kasal na larawan sa pader ay may malaalikabok na patong. Sa larawan, masayang ngumingiti si Christian. Ang kamay niya ay nakahawak sa bewang ni Maria. Ang ngiting iyon ngayon ay napakapakitang tao at nakakatawang mapait. Sinabi ni Maria sa sarili niya, "Ang akin ay magiging akin magpakailanman. Ni isang sentimo man ay hindi mo ibinigay para dito, kaya huwag kang umasa na makuha mo kahit isang tisa." Nang hapon na iyon, tinawagan ni Maria si Andoy, isang matandang kaibigan na nagtatrabaho ngayon bilang risk manager sa isang financial company. Andoy ay alam ang maraming bagay tungkol sa mga utang at koneksyon sa mundo ng financing. Nang marinig ni Andoy ang kahilingan ni Maria para malaman ang kalagayang pinansyal ni Eduardo, nagulat siya ngunit pumayag. Sinabi niya kay Maria na umuwi muna at magbibigay siya ng resulta mamayang gabi. Eksaktong 8 ng gabi, dumating ang mensahe ni Andoy. Nakaupo si Maria sa gilid ng kama habang tinitiklop ang mga damit.
nanginginig ang kamay habang binubuksan ang telepono. Ang mga linya ng mensahe ay lumabas tulad ng mga kutsilyo na pumutol sa kanyang puso. Si Eduardo ay walang intensyon na bumili ng lupa. Ang lalaking ito ay isang profesional na manlalaro ng online gambling. May utang siya sa isang grupo ng mga tagapanghiram ng pera na halos 4 na milyong piso. Ang mga pinagkakautangan ay naghahanap sa kanya sa buong probinsya, nagbabanta na putulin ang kanyang mga daliri kung hindi siya magbabayad bago magpasko. Ang 2 milyong piso na inilipat ni Christian ay ginamit para mabayaran ang utang at ang interes para mapakawala siya sa ngayon. Ibinaba ni Maria ang telepono at ngumiti ng mapait. Kaya pala, walang proyekto, walang gintong lote. Lahat ay dula ng 2 magkasamang babae at anak, si Aling Cora at Eduardo, para makuha ang pera ni Christian. At si Christian ay hayagang sumabay o alam niya ang totoo, ngunit pinahintulutan niya ang kanyang kapatid na manlinlang sa asawa at anak. Nang gabi ring iyon, pumasok si Christian sa silid. Mukha niyang naginom mula sa gabi, amoy alak. Tumingin si Maria pataas at direktang tumingin sa mga mata ng asawa. Christian, totoo bang hiniram ni Eduardo ang pera para sa lupa? Saan ang lupa? Nasaan ang papeles? O hindi kaya inilagay sa sugal at nawala na lahat? Napatigil si Christian. Ang mukha niya ay nagpabago ng saglit, ngunit mabilis na ibalik ang mapagmataas na tinig. Nasa bayan, saan pa? Bakit mo itatanong? Ang mga babae ay hindi nangangailangan na malaman ang malalaking negosyo. Patuloy si Maria ng may matulis na tinig. Narinig ko na maraming nalugi sa sugal sa probinsya ngayon. May kinalaman ba si Eduardo? Narinig ko na kababang tao siya tuwing pumupunta rito, nagtatago ng telepono niya. Sana hindi mo ibinibigay ang pera para mabayaran ang kanyang utang sa sugal. Nagbago ang kulay ng mukha ni Christian. Sinalakay niya ang kwelyo ng damit ni Maria, nagsalita ng mababang boses na puno ng galit. Sino ang nagkuwento sa iyo? Si Eduardo ay mabuting tao, walang kasalanan. Huwag mong ikalat ang tsismis na maghiwalay sa amin ng magkapatid. Huwag kang magsalita ng hindi totoo. Inalis ni Maria ang kamay ng asawa. Pakawalan mo ako. Huwag mong akalaing hindi ko alam. 2 milyong piso ang inilipat mo kahapon. Sinabi mong para sa lupa ngunit nasaan ang papeles? Nasaan ang lupa? O inialay na sa sugal? Ako ay tipid sa iyo at sa iyong anak, ngunit ang kapatid mong humihiling ay binibigyan mo ng lahat. Ano ba ako para sa iyo sa bahay na ito? Pak! Isang malakas na sampal ang dumating sa pisngi ni Maria. Lumandas siya at halos mabuwal sa kama, napalaki ang tenga, nagnagnag ang pisngi. Itinuro ni Christian ang kamay sa mukha ng asawa. Ang mga mata niya ay pula sa galit. Tumahimik ka. Ano ka ba? Hindi ka dapat magusisa sa akin. Ang kita ko ay gastusin ko kung paano ko gusto. Si Eduardo ay kapatid ko. Kahit mamatay siya ay kailangang iligtas ko siya. Ikaw lang ay asawa. Kung hindi mo matiis, lumabas ka at huwag kang maging matapang. Tumingin si Maria sa lalaking nakatayo sa harap niya. Ang pag-abuso at kabastusan ng lalaking ito ay nabura na ang huling natitirang bakas ng pagmamahal sa kanilang kasal. Ang sampal na ito ay hindi lang nagsakit sa katawan, nabali nito ang kasal, hindi siya umiyak. Ang luha ay parang isang luho sa sandaling iyon. Inaayos niya ang kanyang buhok, umupo ng tuwid, tumingin kay Christian nang may kalmadong tingin na nakakatakot. Sige. Tandaan mo ang mga salitang ito ngayon. Pinili mo ang iyong kapatid, pinili mo ang iyong ina. Sa hinaharap, huwag kang magsisi. Humihiing si Christian, lumingon at pumasok sa banyo, isinara ang pintuan ng malakas. Naisip niya na si Maria ay nagbabanta lang. Isang buntis na babae, saan pa siya pupunta? Sa loob ng silid, tahimik na nagtipon si Maria ng ilang damit sa isang maleta. Hindi siya aalis ngayon. Kailangan niyang hintayin ang tamang pagkakataon at makuha muna ang lahat ng kailangan niya bago lumabas sa impyernong ito. Kinabukasan, umalis si Christian ng maaga
at nagiwan ng 500 pisong bilyet sa dresser kasama ang maikling mensahe. Gumawa ng pamimili. Huwang ng sungit. Kinuha ni Maria ang bilyet, ginusot ito at itinapat sa basurahan. Nagsimula siyang ipatupad ang kanyang plano. Hinanap niya sa contact list ang numero ni Romel. Si Romel ay isang batang real estate investor, kilala bilang matalino sa pagtatanggap ng mga oportunidad at napakabilis kumilos. Noong nakaraan, nagdisenyohan si Maria ng interior ng isang apartment ni Romel. Nagpanatili sila ng social na ugnayan. Alo, Romel. Ako si Maria, ang arkitekto. Matagal na rin tayong hindi nagkita. May bahay ako na gusto kong ibenta nang mabilis bago magpasko, sariling bahay, magandang lokasyon, malinis na papeles. Kailangan ko ng cash agad, kaya ang presyo ay kaunting mas mababa sa market. Interesado ka ba? Tumahimik si Romel ng ilang segundo. Ang bahay mo bang tinitirhan mo? Bakit ka nagbebenta ng mabilis? Pampamilyang bagay. Gusto ko itong maibenta ng lihim at mabilis. Kung mapuntahan mo ito ngayon at pwede kang mag-decide, iyon ang mas magaling. Pumayag si Romel agad. Para sa mga nagbebenta ng lupa, ang mga mabilis na benta dahil sa pampamilyang bagay ay laging kapakipakinabang na deal. Nang ibaba ang tawag, nagsimula si Maria na maglinis ng sala, inilagay sa mga kahon ang mga frame ng pamilya at iba pang alaala ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Gusto niyang ang bahay ay mukhang kalakal na. Nang tanghali, nakauwi si Christian para kumain ng tanghalian. Medyo mahinahon ang ugali niya, baka nagsisisi sa sampal noong gabi. Naglagyan siya ng ulam para kay Maria at sinabi ng malambot, "Hayaan na natin ang nakaraan, huwag kang magtampo. Malapit na ang Pasko, magsaya na tayo." Dahan-dahang tumango si Maria at kumain ng kanyang subo. "Oo naman, wala na ako sasakay iyon, kuya. Nag-isip ako, parang medyo luma na ang sala. Gusto kong magpalit ng wallpaper at kurtina para mas maliwanag at mapalad ang bagong taon." Nang marinig ni Christian ang salitang palad, nagabot ang loob niya. Naniniwala siya sa Feng Shui at napabuti ng pangyayaring iyon ang kanyang mood. Tama ka, ang bahay na maliwanag ay nagdadala ng magandang kapalaran. Ngunit pera, sinabi ni Maria, ng tuwid, "May kaunting ipon ako sa gilid para sa panganganak, ngunit ilagay ko muna sa pag-aayos ng bahay. Pagkatapos ng Pasko, iyon ay aayusin na lang natin. Pagkatapos mong kumita mula sa lupa, ano ang iilang piso?" Masayang tuminawa si Christian. "Matalino ang asawa ko. Mag-invest at susunod na taon ay ibabalik ko ng 10 beses. Napikit ang mga mata ni Maria nang may ngiti, ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa kaibuturan ng mga mata. "Oo naman, ngayong hapon, darating ang isang kaibigan ko na may karanasan sa disenyo para sukatin at planuhin ang muling pag-aayos. Maari ka bang nandito para tanggapin siya?" "Ay, marami akong gagawin ngayong hapon. Ikaw na lang ang mag-asikaso. Eksperto ka naman dito, mas magaling ka sa akin. Basta maganda at marangya, iyon ang gusto ko." Huminga ng ginhawa si Maria. Nasilo si Christian. Ganap na hindi siya naghinala tungkol sa isang estranyo na darating para sukatin ang bahay. Ang pagmamataas at maliit na pagtingin kay Maria ang naging pinakamagandang takip para sa planong iyon. Ika-2 ng hapon, isang puting SUV ang huminto sa harap ng pintuan. Bumaba si Romel, kumpiyansa at handa. Nakamaong at puting polo shirt, kahawig ng isang tao na palakaibigan ngunit propesyonal. Lumabas si Maria para salubungin ang panauhin. Magandang bahay, matibay ang pundasyon. Ang lugar na ito ay may mataas na kaalaman at magandang seguridad. Mahal mong ibinebenta, ate, wika ni Romel. Ngumiti si Maria ng mapait. Mas mahalaga ang pagbabago ng lugar kaysa sa pagmamahal sa bagay. Nang pumasok si Romel sa sala, tinuring niya ang bawat sulok. Si Christian noon ay nandoon pa rin, nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin, at nang makita ang estranyo, tumingin siya ng mapanghusga. "Ito si Romel, kaibigan ko mula sa disenyo," ipinakikilala ni Maria. Siya ay sukat at magplaplano para sa muling pag-aayos ng sala. "Ito naman ang asawa ko.
Tumango si Rommel bilang pagbati, "Magandang hapon, Ginoong Christian." Sumundot si Christian ang ulo nang hindi man lang nakipagkamay. "Kaibigan, gawin mong maayos ang trabaho. Ang bahay ko ay kailangang maganda at marangya. Ang pera ay hindi problema, ngunit kalidad ang pangunahin." Tahimik nang umiti si Rommel. Sa mata nito ay may kaunting pangungutya, ngunit hindi nahalata ni Christian. "Opo, Ginoong Christian, gagawin ko ang lahat ng mabilis at maayos bago magpasko para sa inyo." "Sige, trabahoin na ninyo iyon," sabi ni Christian habang kinukuha ang bag para lumabas. "Mag-iingat kayo." Nang marinig na lumayo ang motorsiklo ni Christian, lumingon si Rommel kay Maria ng seryoso. "Ang asawa mo pala." Parang hindi niya alam ang tungkol sa pagbebenta nito, ano? Tumango si Maria, ang mga mata ay malungkot. "Oo, ang bahay na ito ay ari-arian ko lang, may karapatang ibenta ko ito. Humingi lang ako ng isang bagay sa iyo. Pagkatapos ng transaksyon, payagan mong manirahan kami rito hanggang 28 ng Disyembre at aayusin ko na ang lahat para makaalis ang lahat bago ibigay ang susi sa iyo." Tumingin si Rommel sa babaeng buntis na nasa harap niya at agad na naunawaan na may malalim na siyang kwento. Hindi siya usisa sa buhay ng iba, ngunit naawa siya. "Sige, pumapayag ako sa 10 milyon. Magpapadala ako ng depositong 1 milyon ngayon. Ang natitirang halaga ay babayaran kapag nagnotarya na tayo ng pagbili. Ihanda mo ang mga papeles. Bukas tayo pumunta sa notarya." Pumayag si Maria. Ang presyo na ibinigay ni Rommel ay patas at kahit na may maliit na diskwento, alam ni Maria na tinutulungan siya ng kaibigan. Lumabas ang dalawa sa isang coffee shop sa dulo ng eskinita para pag-usapan ang detalye ng kontrata ng deposito. Habang pinipirmahan ni Maria ang papel ng pagbebenta ng bahay, magaan ang kanyang loob. Ang bahay na ito ay dating pagmamalaki niya, ngunit ngayon ito ay isang kadena na naguugnay sa kanya sa masakit na mga alaala. Habang pinipirmahan ni Rommel ang tseke, nag-transfer siya agad ng deposito at ang mensahe sa bangko ay nagpapatunay na ang kanyang account ay tumaas ng 1 milyon. Tumingin si Maria sa mahabang linya ng numero, huminga ng labasan. Tapos na ang unang hakbang. "Rommel, nagalinlangan si Maria. Ang pagbabahagi ng bahay sa ika-28, aalis na kami. Pwede mong ipadala ang tauhan mo noong araw na iyon para tanggapin ang bahay. Ngunit sigurado ka bang hindi makikipagway ang asawa ko?" Ngumiti si Rommel. "Okay, sasabihin mo lang. Kung sinabi mo iyon, gagawin kong buo ang papel at itataboy ang mga tao kung kinakailangan. Ingatan mo ang iyong sarili. Mag-iingat ka at nawa ay malusog ang panganganak mo." Nagpaalam si Maria kay Rommel at lumakad pa uwi. Nagsimula na ang gabi, ang hangin ay bumabalik na malakas mula sa hilaga. Sinimulan niyang tahimik na tipunin ang mga pinakamahalagang bagay, ang alahas mula sa kasal na ibinigay ng mga magulang, ilang maliliit na passbook, mga personal na dokumento. Lahat ay maingat na nakapagkumpas sa mga kahon ng karton, nakatakpan ng masikip na tape. Tinawagan niya ang courier service at ipinadala ang lahat ng mga kahon sa tirahan ng kanyang mga magulang sa Batangas. Nang dumating ang mga empleyado ng courier para kunin ang mga pakete, sinabi ni Maria sa mga kapitbahay na nagpapadala siya ng lumang damit para sa charity. Ang bahay ay pareho pa rin ang hitsura, ngunit ang kaluluwa nito ay inalis na. Umupo si Maria sa gitna ng sala at naghintay para sa huling eksenang maikukuwento sa mga huling araw ng lumang taon. Iyon ay ika-23 ng Disyembre, ang simbang gabi, ang unang simbahang misa ng 9 na gabi bago ang Pasko. Ang hangin ng kapistahan ay pumasok na sa bawat sulok ng mga eskinita sa Quezon City. Ang amoy ng Misa de Gallo ay umaalingaw-ngaw mula sa mga simbahan. Ang masayang musika ng Pasko ay naririnig mula sa mga speaker sa dulo ng daan. Nagising ng maaga si Maria at pinaghandaan ang altar ng mga ninuno ng may mabigat na tiyan na kailangang maingat sa pag-akyat ng upuan. Ang simpleng hain sa altar ay may arroz caldo, bibingka at puto bumbong na binili niya sa palengke.
Ginawa niya ang lahat ng ito hindi para pangalagaan ang isang pamilya na unti-unting gumuguho, kundi dahil iyon ay espiritual, isang paggalang sa mga anito na nagbabantay sa lupang kinatatayuan niya na may titulo na nasa kanyang pangalan. Nang halos tanghali, nakabalik si Christian sa bahay. Kakaibang masaya siya ngayong araw. Nang pumasok na sa bakuran, malakas niyang tinawag, "Maria, tingnan mo ang pinuntahan ko, magandang sanga ng Christmas tree na ito." Lumabas si Maria sa pintuan habang tinahian ang kanyang apron. Nakita niyang may hawak si Christian na malaking sanga ng Christmas tree na maganda pa rin. Ipinapatong ni Christian ito sa sala, tumingin ng may kasiyahan. "Ngayong taon, malaki ang kita ng pamilya natin. May lupa na tayo sa probinsya, kaya ang Pasko ay kailangang espesyal. Ngayong hapon, tatawagin ko si Nanay at si Eduardo para pumunta dito at magsama-sama para sa Pasko. At makakalabas din para makipagkita sa mga negosyante rito. May lupa na ako ngayon, kailangan palawakin ang koneksyon." Pinagmasdan ni Maria ang asawa na naligaw sa mga pangarap. 2 milyong piso ang natunaw sa sugal at nagpapanggap pa ring may tagumpay ang lalaking ito. Malamig niyang sinabi, "Puno na ang bahay, buntis pa ako. Saan matutulog ang iyong ina at mga kapatid? At pagod na ako, hindi na ako makakayang maghanda ng pagkain para sa lahat." "Maliit na bagay iyon," sigaw ni Christian. "Malaki at maliwanag ang bahay natin, matutulog sila sa sala para sa pagkain. Gawing simple lang, ang mahalaga ay ang pag-iisa." Huminto si Christian at bahagyang ibinaba ang kanyang tinig, "At saka, gagawin ko ang isang bagay na maganda. Humingi ka sa iyong mga magulang ng 200,000 piso na humiram lang ng pansamantala. Kailangan namin ng pera para sa pagtatayo ng bakod sa lupa sa probinsya. Sa susunod na taon, ibebenta na ang lupa at ibabalik namin ang pera kasama ng interes." Napaatras si Maria. 200,000. Kalmado siyang nagtanong. 200,000? Para sa ano? Noong nakaraan ay iilang libo lang daw ang kailangan. Ngayon ay 200,000 na ang kailangan sa bakod. Saan galing ang pera? "Humingi sa iyong mga magulang," sabi ni Christian nang parang bumibili ng mani. "Sila ay may pensiyon, may ipon sila siguro. Mahal naman nila ang apo nila, tulungan sila." Tumingin si Maria sa 3 mukha na nagsimula ng maging malinaw sa kanyang isip. Hindi lang gusto ng pamilyang ito na kunin ang pera ng kanyang asawa, gusto pa nila ang ipon ng kanyang mga magulang. Ang kawalang hiyain ay umabot na sa sukdulan, ngunit hindi nagalit si Maria. Ito na ang perpektong dahilan para lumabas ng maayos. Nagkunwari siyang nag-iisip, pagkatapos ay tumango ng parang sumuko. "Oo, baka tama ka, nanay. Ang lupa ay malaking ari-arian, kailangan itong bantayan ng mabuti. Ang aking mga magulang ay may kaunting ipon sa bangko. Pupunta na ako sa kanila at makikipag-usap. Baka naman sila ay magtiwala sa kanya sa iyo at tutulong." Natakot si Aling Cora at napabungad ng tawa. "Iyan naman, iyan ang mabuting manugang. Kailan ka aalis?" Sumagot si Maria. "Siguro bukas na ako aalis, nanay. Maagang magsalita sa mga magulang ko para may panahon pa silang ihanda ang pera, saka maaari akong manatili sa kanila para sa Pasko. Mabigat na ang tiyan ko, mahirap nang lumakad. Maari ba, nanay?" Nang marinig ito ni Aling Cora, masaya niyang pumayag. "Oo, sige, pumunta ka na at ayusin ang pera. Mabigat na pala ang tiyan mo, matutulong din ang iyong mga magulang sa panganganak. Basta may pera si Eduardo para sa bakod." Nang marinig ito ni Christian ng gabi at ibinalita ng kanyang ina, nasabik siya. Pumunta siya sa silid at niyakap si Maria. Ang boses ay matamis. "Magaling ang asawa ko. Makipag-usap ka ng maayos sa iyong mga magulang. Sabihing humiram lang ng kaunting buwan at ibabayad namin kaagad pagkatapos maibalik ang lupa." Inalis ni Maria ang kamay ng asawa. Ngumiti ng malamig. "Huwag kang mag-alala. Makikipag-usap ako ng malinaw sa aking mga magulang." Masaya si Christian at pumunta sa banyo habang nag-iingay sa pagawit. Hindi niya alam na ang makikipag-usap ng malinaw ni Maria ay ibig sabihing sasabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang kababayan, hindi pangungutang.
Madaling araw ng ika-24 ng Disyembre, ang kalangitan sa Maynila ay nagsimulang umulan ng gaang-gaan. Inilabas ni Maria ang maleta na inihanda na niya at maingat na lumabas sa pintuan ng tahimik. Nasa loob ng maleta ay iilang damit buntis at ilang personal na gamit lamang. Ang mga importanteng bagay ay naipadala na niya. Ang buong pamilya ni Christian ay natutulog pa ng mahimbing pagkatapos ng gabing makulay. Tanging si Christian lang ang lising-lising na nagbukas ng pinto para sa asawa. Nagtamad siya at nagbuntong hininga. Mag-ingat sa biyahe. Huwag mong kalimutan ang pinag-usapan natin. Sa ika-4 o ika-5 ng Enero, kapag may pera na, padala ka na agad para sa kanya. Tumingin si Maria sa asawa, ang buhok ay gusot. Ang mukha ay hukay dahil sa alak at mga pakana. Tumingin siya kay Christian sa huling pagkakataon nang may mga mata ng isang estranyo. Alam ko na, wika niya ng kalmado. Ingatan mo ang iyong sarili, alagaan ang iyong ina at mga kapatid. Tumango si Christian at halos bumalik sa pahinga nang bigla siyang tinawag ni Maria. Christian, ano? Bumalik si Christian nang may inip sa mukha. Tumingan siya ni Maria nang malalim sa mga mata. Ang bahay na ito, huwag mong hayaang maruming labis. Natawa si Christian. Alam ko na, bahay ko iyan. Sino pang mag-aayos kundi ako? Lumabas ka na, baka mahuli ka sa biyahe. Hinila ni Maria ang maleta palabas ng gate. Ang malamig na bakal ng gate ay isinara nang may tunog na clink na tugang sa likod niya. Tumingin siya pataas sa balkonahe ng ikalawang palapag, kung saan dati siyang nagtatanim ng mga rosas, ngayon ay nalanta na dahil sa kakulangan ng pag-aalaga. Ang 3 palapag na bahay ay nakatayo sa ambon ng ulan, mukhang isang halimaw na luluon ang mga masakim na nasa loob nito. Ang grab ay naghihintay na sa dulo ng eskinita. Binuksan ni Maria ang pinto, umupo sa likod. Sinabi sa driver, "Sa Batangas po, kuya." Direkta. Habang umaandar ang sasakyan, lumingon si Maria sa huling pagkakataon sa makipot na eskinita. Paalam, Maynila. Paalam sa mga pangarap na gawa sa hangin. Paalam sa sakit at pagtataksil. Nagsisimula na siyang bumalik sa pinakaligtas na lugar, kung saan ang kanyang mga magulang ay naghihintay nang bukas ang mga bisig. Sa labas ng lungsod, ang ulan ay tumatama ng malakas sa salamin ng sasakyan. Inilabas ni Maria ang kanyang telepono at pinalis ang SIM na ginamit niya. Binaluktot niya ito at inihagis sa labas ng bintana. Ang SIM na iyon ay naglalaman ng lahat ng mga tekstong puno ng kasinungalingan, ng mga tawag na puno ng panghahamak ng pamilya ng asawa, at ngayon ay nasa daan lamang ito. Naglagay siya ng bagong SIM at nagpadala ng mensahe kay Romel, "Umalis na ako." Ang susi ay nasa mailbox sa harap ng gate. Sa takdang oras, ikaw na ang bahala. Agad na sumagot si Romel, "Okay ate, ingat sa biyahe. Ako na ang haharapin ang lahat dito." Isinara ni Maria ang screen. Inunan ang ulo niya sa upuan at isinara ang mga mata. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niyang malaya siya. Hindi na kailangang harapin ang mapanghusgang biyenan, hindi na kailangang makinig sa mga kasinungalingan ng asawa, hindi na kailangang mag-alala sa pera para sa mga walang utang na loob. Habang dumaraan ang sasakyan sa labas ng lungsod, nagsimulang lumiwanag ang langit. Ang mga palayan ay berde sa magkabilang panig ng daan. Inilapag ni Maria ang kamay sa tiyan niya at bumubulong sa anak. "Anak, umuwi na tayo. Sa mga lolo at lola. Ang Pasko na ito ay magiging pinakamasayang Pasko mo, anak." Pagdating nila sa bakuran ng bahay sa Batangas, nakatayo na ang kanyang mga magulang, si Ginoong Roberto at Ginang Perla Santos. Nang makita ng kanyang ina na bumaba ang kanyang anak na may malaking buntis at maputing mukha ngunit determinadong mga mata, hindi na napigilan ni Ginang Perla ang luha at tumakbo. "Anak, nandito ka na. Nasa iyong mga magulang ka na." Tumayo si Ginoong Roberto sa tabi. Ang mga mata ay namumula ngunit may ngiti ang bibig, hinampas ang balikat ng anak. "Pumasok na tayo, anak.
nagpakuluan na kami ng sabaw para sa iyo. Maligo ka muna at maglinis ng abot ng galing doon. Pumasok si Maria sa pamilyar na bahay na may 3 silid. Ang amoy ng insenso at kakanin at mga halimaw ay nagsama para lumikha ng isang kakaibang init. Umiyak siya ng mga luha ng kaligayahan at kalayaan. Alam niyang tama ang kanyang desisyon. Sa Maynila, si Christian at ang pamilya ay nagsimula ng isang bagong araw na puno ng mga pangarap tungkol sa 200,000 pisong mahahiram nila. Ganap na hindi alam na ang isang bagyo ay dahan-dahang dumarating sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa loob ng silid na mainit at mapayapa, uminom ng tsaa si Maria kasama ang kanyang mga magulang. Sinimulan niyang ikuwento ang buong pangyayari, ang bonus na 2 milyon, ang dula ng pagbili ng lupa, ang natuklasang utang ni Eduardo sa sugal at maging ang pagtataksil ni Christian sa isang dati niyang kasintahan. Ibinabahagi rin niya na ibinenta na niya ang bahay at ang kanyang plano. Nakinig si Ginoong Roberto nang mahigpit ang hawak sa tasa ng tsaa na halos namumuti na ang mga kasukasuan. Siya ay isang guro, namuhay ng may kadalisayan at dignidad. Hindi niya inakala na mahuhulog sa ganyang pamilya ang kanyang anak na babae. Si Ginang Perla naman ay hindi nakayanan ang kalmado at umiyak habang nagmumura ang uri ng taong nagnanakaw ng araw. Sinabi ni Ginoong Roberto nang matamlay ang tinig ngunit determinado, "Tama ang ginawa mo, anak. Sinusuportahan ka ng aming ama. Ang bahay na iyon ay binili ko para mayroon kang tinatawagan na tahanan, hindi para pakainin ang mga taong tamad at sakim na iyon. Ibinenta mo ito at naputol mo ang kasalanan. Mula ngayon, dito ka muna sa amin. Ipanganak ang apo namin ng maayos." Ang pamilya ni Christian ay bahala sa sarili nila. Nang gabi ng ika-27 ng Disyembre, habang nakaupo si Maria sa tabi ng kalan, habang ang kanyang ina ay nagluluto ng dinuguan para sa pista, naisip niya ang Maynila. Ngayon siguradong si Christian at ang pamilya ay masaya sa kanilang malaking bahay na sa tingin nila ay pag-aari nila. Ngunit hindi nila alam na iyon na ang huling mga sandali ng kanilang kapayapaan bago sumapit ang bagyo. Sa Maynila, pagkaalis ni Maria, ang 3 palapag na bahay sa Quezon City ay biglang naging isang palengke o mas tama, isang bahay-inuman. Naramdaman ni Christian na parang nakalaya siya. Wala nang asawa na nagrereklamo at nagtatayo ng limitasyon. Nagtawag siya ng lahat ng mga kaibigang tambay, mga dating kasamahan at maging mga kapitbahay na malapit sa inumin para sa isang year-end party. Ang sala na may mahal na sofa mula sa dayuhang brand ay ngayon ay puno ng mga basong walang laman, upos ng sigarilyo at amoy ng alak at pagkain na nagkakasama. Si Aling Cora ay umupo sa pinakamataas na upuan tulad ng isang reyna, nakasuot ng bagong satin, ang bibig ay nagkukuwento ng malakas. "Mga bossing, magsaya kayo. Ang aming pamilya ay nagtagumpay ngayong taon. Ang aking anak na si Christian ay malaki ang ginawa. Binili ng lupa sa probinsya at nagbigay pa ng 2 milyong pisong regalo sa ina niya para sa katandaan. Masaya ako." Ang mga kaibigang tambay ni Christian ay nagsigawan. "Wow, Nanay Cora, pinagpalang ina ka. Ang anak na matagumpay at mapagmahal." Si Christian ay lumago talaga. "Kuya, kakampi kami sa susunod na deal." Si Christian ay nagalab ang mukha. Iniangat ang baso. "Mga kaibigan, isa lang tayong lahat. Kung kumita ako, sabay-sabay tayong maranasan ang yaman. Sa susunod na taon, kapag naitaas na ang presyo ng lupa, ibibiyahe ko kayo sa ibayong dagat." Si Eduardo sa tabi niya ay nagbabambu tungkol sa susunod na proyekto, tungkol sa mga numero ng kita. Si Tessa naman ay nagsilikas at naghanap ng mga damit na naiwan ni Maria sa wardrobe. Nangutang siya ng mabuting bestida ng kasal ng Pasko ni Maria at ang haba ay tamang-tama sa maputat na katawan ni Tessa at pinagmamalaki niya ito sa harap ng salamin. Ang bestidang ito, Ate Maria, ay maluwag kapag suot niya. Ako naman ay mas maganda kapag nakasuot ako nito. Nanay, mukhang reyna ba ko? Natatawa si Aling Cora ng pailalim. Reyna ka talaga.
Ang manugang ko ay mas maganda kaysa sa kanya. Sa sulok ng opisina ni Maria, kung saan dati siyang nagtatrabaho ng masipag sa bawat guhit, ngayon ay naging isang impromptu na basurahan habang si Eduardo ay naglagay ng mga tira-tirang pagkain sa ibabaw ng kanyang mga disenyo. Pagkatapos ng salo-salo, natulog ng mahimbing ang mga estranyo. Si Christian ay nagsimulang mag-alala tungkol sa pera. Inilabas ang telepono at tinawagan si Maria. Ang telepono ay ayon sa operator ay hindi na available. Nagalab ang mukha ni Christian ng kaunti. Muling tinawagan, wala. Si Aling Cora na nag-iispa ng ngipin ay nagsabi, baka nagtatampo lang iyan o kaya ay masaya siya sa bahay ng kanyang mga magulang at nalimutan na ang asawa. Kaya lang, bukas ay tatawagin muna ng sulat para sa pera. Basta may pera si Eduardo para sa bakod, iyon lang ang kailangan. Tumango si Christian. Tama ka nanay, baka nag-uusap lang siya sa kanyang mga magulang para makuha ang pera para sa amin. Matutulog na ako. Ang buong pamilya ni Christian ay natulog ng tahimik, nangangarap tungkol sa gintong kinabukasan. Natutulog silang hindi alam na ang countdown ng kanilang kapalaran ay unti-unting nagbabawas. Umaga ng ika-28 ng Disyembre, ang Pasko ay tumataas na sa buong lungsod. Ang mga pamilya ay nagmamadaling tapusin ang huling pamimili. Sa bahay ni Christian, lahat ay tahimik pa rin sa loob ng malaking bahay. Nang halos tanghali na at ang araw ay tumatamang paunan sa sala, unti-unti silang nagising. Kasabay na ihangis ang gate para lumabas at kumain ng agahan, nagulat si Christian nang makita ang isang puting papel na nakalagay sa gitna ng bakuran. Sa papel ay nakalimbag ng malalaking titik, Abiso NG Pagbawi NG Ariarian. Sa ibaba ay nakalagay ang detalye, ang bahay na ito ay legal na inilipat kay Ginoong Romel Bautista. Ayon sa kontratang pinirmahan, ang deadline ng pagsasauli ng bahay ay ika-12 ng tanghali, ika-28 ng Disyembre. Ang mga kasalukuyang naninirahan ay kailangang alisin ang lahat ng personal na gamit at ibalik ang lugar sa loob ng takdang oras. Kung lumagpas sa deadline na ito, gagamitin namin ang lahat ng hakbang ng batas para makuha ang ari-arian. Binasa ni Christian ang papel, nangitim ang paningin. Hinubad niya ang papel, pinunit ng maliliit na piraso at inihagis sa sahig, tinapak-tapak. Sino ang mangmang na gumawa nito? Hindi ako nagbenta ng kahit ano. Bahay ko ito, akin ito. Nagmadaling lumabas si Aling Cora mula sa loob. Anong nangyari? Sino ang nanggagambala sa amin ng umaga ng Pasko? May nagtakel ng papel sa gate, sinasabi nilang nabili na ang bahay. Sigaw ni Christian. Mga magnanakaw, gitnang araw, unang araw ng Pasko, mangahas silang nanakaw ng bahay namin, ang bahay ng anak ko na pinagpawisan niya. Tatawagin ko ang buong barangay para labasan sila. Si Eduardo ay lumabas din, naghilamos mukha, nagagalit, siguradong mga api lang iyan. Kapag nagtayo ang titulo sa pangalan ni Ate Maria, walang makakagawa ng kahit ano nang walang pirma mo, kuya. Kumpleto ang lahat ay pumasok muli at nagpatuloy sa kanilang pagpaplano para sa susunod na hapunan, kinalimutan ang papel na iyon. Si Tessa ay nagtatalong pumunta sa parlor para magayos ng kuko, si Eduardo naman ay patuloy na nagtatext sa kanyang mga nagpapautang para makiusap na huwag silang sirain. Tanghali na, isang puting SUV ang huminto sa harap ng gate. Isang lalaki na nakasuot ng itim na suit at itim na salamin ang bumaba, kasama ang 4 na lalaki na nakasuot ng damit pang proteksyon na itim at isang lalaki na may salamin na may hawak na makapal na dokumento. Nagpunta si Christian sa pintuan. Sino kayo? Sino ang nagpadala sa inyo? Mahinahon ang lalaki sa suit. Magandang araw, Ginoong Christian. Ako ay kinatawan ni Ginoong Romel Bautista. Ngayon ay ang huling araw ng pagbabayad ayon sa kontrata na pinirmahan ni Ginang Maria. Pinahintulutan kami ng aking kliyente para tanggapin ang bahay. Napaatras si Christian ng ilang segundo pagkatapos ay nagalit. Sira ka. Ngayon ay unang araw ng Pasko. Wala akong pinirmahang anumang bagay. Lumabas ka
bago ko tawagan ang pulis. Tahimik na sumagot ang kinatawan. Ginoong Christian, ang lahat ng papeles ng pagbili ay natapos ng legal. Ang titulo ng bahay ay ari-arian ni Ginang Maria bago pa man ang kasal ninyo, kaya siya ay may karapatang ibenta ito nang wala kang pahintulot. Maaari kang sumang-ayon o hindi. Ngunit ang legal na katotohanan ay malinaw. Lumabas si Aling Cora at Eduardo na pakinggan ang higit pa sa inaasahan. Nang marinig ang mga salitang ari-arian bago ang kasal, nagalit si Aling Cora ng husto. Mga magnanakaw, kaya ninyo ito kasi marami kayong kasama. Palabasin ninyo dito ang lahat ng tauhan, magsigawan ng maingay para marinig ng mga kapitbahay. Lumabas si Aling Cora na tila aatake, ngunit dalawa sa mga bodyguard ang mabilis na humadlang. Natulak siya pabalik, maswerte at nahawakan siya ni Eduardo. Maging si Romel naman ay lumabas na. Tumingin siya kay Aling Cora at uminog ang ulo. Nanay, kalmado. Gumagawa kami ayon sa batas. Umunos si Christian. Batas ang batas ng gago. Ang pirma ng asawa ko ay walang halaga, walang pirma ko. Mahinahon pa rin ang abogado. Ginoong Christian, makukuha mo ang lahat ng legal na papeles dito. Ang bahay ay nairehistro sa pangalan ni Ginang Maria bilang personal na ari-arian niya. May karapatang buong-buo siyang ibenta ito nang wala ang pahintulot ng asawa. Kung gusto mong magreklamo tungkol sa iyong kontribusyon sa bahay, may karapatang kang mag-aral ng kasong sibil pagkatapos, ngunit hindi nito mababago ang legalidad ng pagbebenta. Kinuha ni Christian ang mga dokumento, nanginginig ang mga kamay. Buweltang-buwelta ang mga mata niya sa bawat pahina. Ang pirma ni Maria ay malinaw sa ibaba ng bawat pahina. Ang titulo ng ari-arian ngayon ay nagsasabing Romel Bautista bilang may-ari. Napaungol si Christian. Hindi pwede ito. Paano ako nag-invest, nagtayo ng mga gamit, nagtanim ng halaman? Paano ko ito inaruga? Ngayon ay walang karapatan na. Personal na ari-arian, maliwanag na sinabi ng abogado. Bago ang kasal, ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Ito ang batas ng pamilya. Agad na naunawa ang bahagya ni Aling Cora ang sitwasyon. Tumigil siya sa pagiyak at tumingin sa anak. Kaya wala ang bahay na ito sa ating pangalan? Kaya niloko tayo ng asawa mo? Si Eduardo ay nanlaki ang mata. Wala na siyang maaasahang pangproteksyon mula sa mga nagpapautang sa kanya kapag nawala ang bahay na ito bilang kanyang saklay. Muli ay nagsalita si Romel ng matibay. Nagbibigay kami ng pagkakataon na sa unang ng Enero kayo ay lumabas. Sa panahong iyon, dalhin ninyo ang lahat ng personal na gamit ninyo. Ang mga kasangkapan na malaki ay nasa bahay na ayon sa kasunduan. Kung hindi kayo makikipagtulungan, tatawagin namin ang pulis ng barangay at gagawa ng opisyal na ulat. Narinig ito ni Christian. Ang titulo ng trabaho niya bilang manager ay mababago kung lalabas sa headline ang iskandalo nito. Si Christian ay nagpatong ng ulo sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang ina na umiiyak nang walang tunay na puso, tumingin sa tamad na kapatid na walang ginagawa para dito, tumingin sa baliw na manugang na nag-iisip lang sa sarili. Saka tumingin siya sa paligid ng bahay, bawat sulok at dingding ay may alaala ng panahon nilang mag-asawa. Ang pagsisisi ay lumulutang, ngunit masyadong maliit at masyadong huli. Bigyan ninyo kami ng kaunting oras, pabulong na sabi ni Christian. Hayaan na ang Pasko. Umiling si Romel ng tiyak. Nagbigay na kami ng pagkakataon mula ika-28, ngunit pinunit ng Ginoong Christian ang abiso namin. Mayroon kayo ng 30 minuto para kolektahin ang mga personal na gamit. Sa pagsenyas ni Romel, ang 4 na bodyguard ay pumasok sa compound. Hindi sila nag-aaway, maayos silang nagtatrabaho, naglilipat ng mga gamit na panlabas ng determinado. Nagsimulang lumabas ang mga tao. Si Aling Cora ay nakaupo sa gitna ng bakuran, umiiyak at nanginginig. Reklamo kayo sa barangay, sa pulis, habulin ninyo sila. Ngunit walang sumunod sa kanya. Ang katotohanan ay napakaliwanag para sabihing mapanganib ito. 30 minuto na lumipas ng matulin.
Habang si Christian ay nanatiling paralisa tulad ng isang taong nawalan ng kaluluwa, ang mga bodyguard ni Rommel ay nagawa na ang trabaho, inilagay ang mga bag at maleta ng pamilya sa labas ng gate. Ang gate ay nagsara ng malakas sa harap nila. Ang tunog ng kandado ay parang tunog ng pukpok na nagpapakinis ng apoy sa isang kahon. 4 na tao ang nakatayo sa bangketa, napapalibutan ng mga nakakalat na gamit. Ang hangin ng hilagang silangan ay umihip ng matindi sa kanilang mga mukha. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang lumabas para manood. Ang mga bulong at tsismis ay narinig mula sa lahat ng dako. Ano ito? Nawalan ng bahay si Christian? Sabi ko na iyon, ang asawa niya ay nagbenta pala ng bahay bago umalis. Ay, ang siste. Bago ng bagong taon, napaalis na sila. Nangailangan pala siya ng aralin, palagi siyang masama sa asawa. Iyan ang resulta. Bawat salita ay tumama sa mukha ni Christian tulad ng isang mainit na sampal. Itinayo niya ang imahe ng isang matagumpay at mapagmahal na ama ng pamilya sa harap ng mga kapitbahay. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nasunog. Inilabas ni Christian ang telepono, tinawagan si Maria sa 100 beses. Sa oras na ito, hindi na operator ang sumagot o hindi makuha ang signal, kundi isang pre-recorded mensahe. Ang numerong ito ay hindi na nagagamit. Pakisubukang muli. Yumuko si Christian. Ang luha ay dumating hindi sa pagsisisi, kundi sa pag-aalala at kahihiyan. Hila ng kanyang ina ang kanyang braso. Anak, saan na tayo pumunta? Manatili ba dito sa bangketa? Umangat si Christian at tumingin sa mga tao sa labas. Tumingin siya kay Eduardo na nagtatago ng mukha. Saan? Hindi ko rin alam. Nawala ang bahay, ubos ang pera, umalis ang asawa, ilang piso lang ang natitira sa bulsa ko. Habang nagsasalita si Christian, ang telepono ni Eduardo ay nag-vibrate ng mabilis. Si Eduardo ay nanlaki ang mata, pawis na ang mukha kahit malamig ang panahon. Nag-text siya ng mahina kay Tessa, nandito na ang mga tao ni Castillo. Nakita nila tayo. Isang motorsiklo na may 3 bata na may maraming tattoo ang lumipas. Nang mabagal sa harap nila, ang mga mata ay naghahanap. Isa sa kanila ay nakatingin kay Eduardo nang may kahulugan. Ang buong pamilya ni Christian ay nagurong ng sabay-sabay. Hindi lang ito pagkawala ng bahay, kundi ang takot sa buhay ay nagsimula na ring umangat. Nagalkila si Christian ng taxi na 7 upuan na may malaking bayad. Naghanap sila ng hotel, ngunit bawat pintuan ng hotel ay nagsasabing walang silid o saradong para sa holiday. Sa huli, natagpuan nila ang isang malumang boarding house sa isang sulok ng lungsod. Ang mayari, isang matandang babae na may pulang labi, tumingin sa kanila nang may pagdududa. 2 silid, 1,000 piso bawat isa bawat gabi. Araw ng Pasko ngayon. Bakit napakamahal? Nagtatalo si Christian. Karaniwan ay 300 lang, kaya tumawag ka sa isa pang lugar. Wala na kaming oras para tawarin, kaya ito ang presyo. Nagbuntong hininga si Aling Cora sa likod ng anak. Sige anak, masaktan na ang likod ko, hindi na ako makalakad ng maayos, kahit magastos kailangan muna natin ng lugar. Nagbayad si Christian ng 2,000, inilabas ang lahat ng kanyang natitirang cash, 3,000 piso. Iyon ang lahat ng kanyang pera para panatilihing mabuhay ang pamilya sa mga susunod na araw. Ang account sa bangko ay halos wala ng laman pagkatapos ng mga pagkain at salusalo. Umakyat sila sa 5 palapag nang walang lift. Ang silid ay basa-basa ng kondensasyon, amoy sigarilyo, malamig at madilim. Ang mga kama ay may matandang kumot. Hinagis ni Eduardo ang bag at humiga sa kama. Nakakatakot, dati nasa maluwag na sala, ngayon nasa kulungan ng daga tayo. Umupo si Tessa sa sulok, hinubad ang high heels, ang paa ay namamaga. Nagsimula silang magaway. Sa iyo ito, nagpabiktima ka sa kuya mo at sa iyong ina. Saan na tayo ngayon? Dito ba, sa lugar na ito? Huwag kang magsalita. Noong mataas pa ang sweldo, hindi ka nagreklamo. Ngayon nag-iiyak ka na. Wala kang karapatang. Tumahimik ang lahat, sigaw ni Christian. Sasaktan na ang ulo ko.
Umalis si Christian sa balkonahe para manigarilyo. Tinawagan muli si Maria sa landline ng kanyang mga magulang sa Batangas. Matagal ang tunog bago sumagot si Ginoong Roberto ng malamig. Oo, narinig kita. Tatay, si Christian po ito. Pwede ko bang kausapin si Maria? Hindi ko makita ang kanyang bagong numero. Matagal na tahimik sa kabilang linya bago sumagot ang matatanda. Ginoong Christian, natutuwa akong tumawag mo. Sasabihin ko sa iyo, si Maria ay umuwi at nagbigay ng matinding pagkabigla pagdating niya dito at kailangan siyang dalhin sa ospital para sa emergency check-up. Sinabi ng doktor na mahina ang kalagayan, kailangan siyang humiga at huwag gumalaw. Ipinagbawal ang telepono para hindi maapektuhan ang sanggol. Nagulat si Christian. Ospital? Emergency? Kamusta na siya, tatay? Nagbuntong hininga si Ginoong Roberto. Nandoon pa sa ospital. Baka hindi siya makakauwi para sa Pasko. Ikaw na ang mag-ingat sa iyong sarili sa Maynila at sa pamilya mo. Ingat. Tut-tut-tut. Ibinaba ni Ginoong Roberto ang telepono. Sa kabilang dako, umupo si Ginoong Roberto at ngumiti ng bahagya kay Maria na nakaupo sa tabi niya ng may tsaa at aklat. Nagbitiw si Maria ng 2 thumbs up kay tatay niya nang magaan ang puso. Sa Maynila, ibinaba ni Christian ang telepono, ang mukha ay namumutla. Ikinuwento niya kay Aling Cora ang sinabi ni Ginoong Roberto. Ospital? Ulit ni Aling Cora. Sana hindi nagkunwari para lang hindi makauwi at ayusin ang bahay ng asawa. Isa na naman ang problema natin ngayon. Buntong hininga ni Christian habang bumabalik sa silid. Saan pa tayo pupunta? Kinagabihan ng Pasko, nag-enjoy ang mga tao sa labas. Ang mga pamilya ay naghahain ng Noche Buena. Ang mga bata ay nagtatakbo sa kalye kasama ang mga sparkler. Sa loob ng maliit at malumang silid, umupo ang 4 na tao nang walang Noche Buena, walang tawanan, walang pamilya. Ang kanilang hapunan ay isang maliit na pizza na iniutos ng mahal ang presyo mula sa isang delivery service na bukas pa. Habang kumakain, ang mga puso nila ay walang masayang pakiramdam tulad ng araw ng kapanganakan ng Panginoon. Si Christian ay humiga sa kama ng matagal bago makatulog. Naisip niya kung saan maaaring naroroon si Maria ngayon, kung ligtas, kung kumakain ng maayos. Naalala niya ang mga araw na nag-aalaga siya ng asawa, ang simpleng hapunan na may ngiti na palagi siyang inihahanda ni Maria. Hapon ng 1 ng Enero, ang lungsod ay may tahimik na kasayahan ng bagong simula. Ang araw ay maliwanag at malamig. Sa bahay ng mag-asawang Santos sa Batangas, puno ng tawanan ang tahanan. Ang mga lolo at lola ni Maria ay naroroon at nagdiriwang kasama ang kanilang anak at apo na hindi pa ipinanganak. Isang beses pang tinawagan ni Christian ang lahat ng posibleng linya sa Batangas, ngunit ang lahat ng tawag ay hindi tinatanggap o ang mga tao ay nagkukunwari na hindi naririnig. Muling bumalik ang grupong si Romel sa pintuan ng boarding house. Sa oras na ito, personal na dumating si Romel. Pabrika na ang chismis sa buong boarding house. Ang mayari ay bumaba at nagsabi sa 3 tao, Ginoong Christian, oras na para umalis. Nagtanggap na kami ng mensahe mula sa inyong abogado na formal na ibinibigay sa inyo ang pagkakataon na lumabas ng walang karahasan. Hindi kayo pwedeng gawin ito sa amin. Sumisigaw si Aling Cora. Nanay Cora, mahinahon na sabi ni Romel, ang lahat ng papeles ay malinaw. Kung ayaw ninyong umalis, tatawagin namin ang pulis ng barangay at gagawa ng opisyal na ulat ng pag-occupy ng Ariarian nang wala ng pahintulot. Nagsimulang manghiyak si Aling Cora ng tunay na oras na ito, ngunit walang kumpasyon si Romel. Nagbibigay kami ng kalahating oras para kolektahin ang natitirang gamit. Kalahating oras ang lumipas ng mabilis. Ang grupong si Romel ay naghintay sa labas, habang ang pamilya ni Christian ay nagtitipid ng mga huling gamit. Nang lumabas sila sa boarding house, naghanap sila ng sasakyan. Walang Grab na handang tanggapin sila dahil sa dami ng gamit. Sa wakas, isang jeepney ang pumayag magdala sa kanila patungo sa bus terminal para sa Batangas. Ang buong maghapon ng 1 ng Enero,
Sumakay sila sa ordinaryong bus patungo sa probinsya. Ang mga gamit ay pinagkukundangan sa itaas ng sasakyan. Ang hangin ay pumasok sa bintana ng bus, binukasan ang buhok at nagpaparamdam ng hiya. Dumating sila sa probinsya ng gabi na. Ang bahay ng pamilya ni Christian sa Batangas ay malumang bahay, matagal nang hindi tinitirhan. Ang bakuran ay puno ng damo, ang bubong ay nagtatak. Si Aling Cora ay umungos nang makita ang kondisyon ng bahay. Ngayon, kumain tayo ng ano? Hindi pa nalalaman ang lahat nito, hindi pa nila alam. Naghanap si Christian ng switch ng kuryente, pinindot. Nagningning ang malabo at sirang ilaw. Amoy ng matagal na pagiging sarado ng bahay ang lumabas. Naghanap si Tessa ng maiinit na pagkain, ngunit walang nakita sa refrigerator. Agad siyang nagpack ng bag. Bababa na ako sa bahay ng aking mga magulang. Dito ay wala akong makikitang pagkain at kinakailangan kong alagaan ang aking sarili. Bakit mo? Nagsimula si Eduardo. Umayos ka na lang. Umalis si Tessa nang walang pag-aalangan, hindi man lang nagpaalam kay Aling Cora. Ang tatlong natitirang tao ay kumain ng instant noodles na sinala sa lumang kumukulong kaldero. Ang Noche Buena nila, isang simpleng pagkain na walang kasiyahan. Pagkatapos kumain, si Eduardo ay napunta sa loob ng silid at nagbalot ng kumot. Si Aling Cora ay naghiga sa katre nang may pag-ungos, ang mga paa ay masakit. Si Christian ay nag-iisa sa sala, tumingin sa lumang larawan ng kanyang ama sa dingding. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama bago pumanaw. Ang lalaki ay dapat mag-ingat sa asawa niya at sa anak, huwag makinig sa matamis na pangako na magdadala ng sakit sa pamilya. Noong panahong iyon, itinawalang ito ni Christian. Akala niya ay lumalabis na ang ama, ngayon ay naunawaan niya ng buo ang bawat salita. Iniyuko ni Christian ang ulo sa mesa, ang mga kamay ay tinabon ng mukha. Sa tahimik na gabi ng probinsya, ang tunog ng mga maingay na kuliglig ay parang tawanan ng kapalaran. Nang 3 ng Enero, ang mga kamag-anak ay nagpuntahan sa bahay ni Christian. Nang makita nila ang kondisyon ng bahay at si Christian na nakapag-iisang parang may sakit, nagalala ang lahat. Nagtanong sila tungkol sa lupa, tungkol sa bahay sa Maynila, at si Christian ay tumawang walang sagot. Ang tsismis na nawalan siya ng bahay at inabandona ng asawa ay kumalat sa buong lugar. Nang sumunod na araw, nagpunta si Christian sa Maynila para ayusin ang mga bagay at subukang makipag-usap kay Maria. Sa kumpanya, nang pumasok siya, naramdaman niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng mga katrabaho. Ang sekretarya ay dali-daling nagbigay sa kanya ng isang sobre. Sa loob ay ang formal na notice ng pagpapatanggal. Dahil sa matagal na absensya at pagkasangkot sa skandalong pangpamilya na kumalat sa opisina, hindi na siya angkop para sa posisyon ng manager. Nagsimulang mahalata ni Christian ang kahulugan ng lahat. Pinalabas niya ang lahat ng personal na gamit sa isang maliit na kahon at tahimik na lumabas sa gusaling dati ay kanyang lugar ng tagumpay. Sumakay siya ng bus papunta sa Batangas, dumadaan sa lugar ng kanyang mga kasalanan, handa na siyang humarap kay Ginoong Roberto at hilingin na makita si Maria. Nang tumayo si Christian sa harap ng bahay ng mga santos sa Batangas, puno ng pag-asang maaari siyang makipag-usap kay Maria. Ang gate ay sarado. Lumabas si Ginoong Roberto nang walang pagbabago ng ekspresyon. Tatay, si Christian po ito. Pwede ko bang makita si Maria? Hindi ko pa rin siya maikonekta sa telepono. Nanatiling malamig ang tinig ni Ginoong Roberto. Ginoong Christian, pakiusap. Umuwi ka na. Walang gustong makita sa iyo rito. Tatay, alam ko na nagkamali ako. Nalinlang ako. Hinihiling ko lang na makita si Maria para humingi ng tawad, para makita ang aming anak. Ngumiti ng malamig si Ginoong Roberto. Makita ang inyong anak, ang anak na hindi mo pinaghandaan ng pantustos, na hindi mo inaalagaan ang kanyang ina, na ang kinita mo ay ibinigay mo sa mga taong gumaganasino sa iyo. Ginoong Christian, ang taong hindi kayang pangalagaan ang kanyang pamilya ay walang karapatang mangailangan ng pagbibigay ng pagmamahal ng pamilya. Inilabas ni Ginoong Roberto mula sa bulsa niya
ang isang makapal na sobre. Ito ang petition para sa annulment na pinirmahan na ni Maria. Inihain na namin ito sa korte. Ang korte ay mag-aabiso sa iyo ng opisyal na abiso sa tamang oras. Ang karapatang mag-alaga sa inyong anak ay napunta sa kanya. Maaari kang magreklamo kung gusto mo, ngunit hindi mapapabago ang lahat ng iyon. Ibinigay ni Ginoong Roberto ang sobre kay Christian sa pamamagitan ng rehas ng gate. Umuwi ka na, Ginoong Christian. Gawing mabuti ang iyong sarili. Huwag na siyang guluhin. Hayaan mo siyang mabuhay ng mapayapa at maipanganak ng maayos ang kanyang anak. Pinaliko ni Ginoong Roberto ang sarili at pumasok ng tahimik sa bahay. Hindi niya pinansin si Christian na nananatili sa labas ng gate. Sa loob ng bahay, nakatayo si Maria sa tabi ng bintana, nakatingin sa pamamagitan ng kurtina. Nakita niya ang asawa na nakaluhod sa labas ng gate, ang buhok ay gulong-gulo, ang damit ay magrasya. Wala siyang naramdamang kasiyahan o pighati, isang mapayapang pagpapalaya lang. Inilapag niya ang kamay sa tiyan at bumubulong, "Anak ko, iyan ang iyong ama. Isang malaking aral para sa iyong buhay sa hinaharap. Huwag kang maging lalaki tulad niya." Umalis si Christian sa Batangas ng gabi na at walang direksyon. Naglakad-lakad siya sa mga hindi pamilyar na daan ng lungsod tulad ng isang multo na walang tahanan. Makaraan ang 3 buwan, ang Batangas ay may bahagyang ulan ng tagsibol, ngunit ang lamig ay malambot na, hindi na matutulis tulad ng gabi ng Pasko. Sa loob ng bahay na palamanoy ng mga santos, isang tunog ng sanggol na umiyak ng oe-oe ang pumutol sa katahimikan ng tanghaling iyon. Nagsilang si Maria pagkatapos ng isang mapanganib na operasyon sa lokal na ospital. Dahil sa kanyang mahinang kondisyon at maraming emosyonal na pagkabigla sa panahon ng pagbubuntis, mahirap ang panganganak at kinailangan ng emergency cesarean section. Nang nahiga siya sa lamesa ng operasyon, maliwanag ang mga ilaw, hindi siya natakot. Naisip niya lang ang maliit na buhay na kumikilos sa loob niya. Iyon ang tanging ilaw sa kanyang madilim na panahon. Nang dinala ng nurse ang batang nakabalot at inilapit sa kanya, ang mga luha ni Maria ay bumuhos ng walang ingay. Umiyak siya ng walang tunog, walang asawa sa tabi para hawakan ang kamay niya, walang lola na tatanggap sa apo, tanging si Ginang Perla na nakatayo sa labas ng pinto ng operasyon, nakasabak ang mga kamay sa panalangin, at si Ginoong Roberto na nakaupo sa bangko sa labas ng pinto, pamumula ang mga mata. Ang mga araw sa bahay ng mga magulang niya ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Si Ginang Perla ay nagmamaga ng maaga at nagluluto ng sopas para sa anak at apo. Nagdadala siya ng mainit na pagkain at maingat na nagbibigay ng payo tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Nang maibigay ni Ginoong Roberto sa kanya ang desisyon ng korte tungkol sa annulment, kinuha ni Maria ang papel at inilapag sa harap ng ama. "Tatay, libre na ako." Binasa ng mabuti ni Ginoong Roberto ang papel, pagkatapos ay tumango at tiklop ito ng dahan-dahan. "Mabuti, tapos na. Mula ngayon ikaw ay isang malayang tao. Ang apo ko ay may apelyido ng ina, walang kaugnayan sa pamilyang iyon." Nang si Baby Sok ay 6 na buwan na, matibay at maayos, nagpasya si Maria na bumalik sa Maynila. Hindi siya maaaring magtago magpakailanman sa probinsya at ayaw rin niyang maging pasanin ng kanyang mga matandang magulang. Gamit ang pera mula sa pagbebenta ng bahay, pagkatapos ng pagbibigay ng bahagi para sa kanyang mga magulang at para sa renobasyon ng kanilang bahay sa probinsya, bumili si Maria ng isang kondominyo sa Makati. Ang unit ay 70 metro kuwadrado lamang, mas maliit kaysa sa dati niyang bahay na 3 palapag, ngunit ligtas, maayos, may malapit na paaralan at parke para sa bata at higit sa lahat, ganap na pag-aari niya. Nang araw ng lipat, tumayo si Maria sa balkonahe ng 20 palapag at tumingin sa lungsod na nag-iingay. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang amoy ng kalayaan. Hindi na kailangang harapin ang mapanghusgang biyenan, hindi na kailangang makinig sa mga kasinungalingan ng asawa, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera para sa mga taong walang utang na loob. Nagsimulang tanggapin si Maria ng mga lumang koneksyon.
Salamat sa kanyang talento at reputasyon, mabilis siyang nakatanggap ng maraming proyekto ng interior design para sa mga kondominyo at opisina. Siya ay nagtrabaho ng buong lakas, nagpunta sa mga lugar ng konstruksyon araw-araw, bumabalik sa gabi para alagaan ang sanggol at gumawa ng mga disenyo sa gabi. Ang mga kliyente ay labis na nagustuhan ang kanyang paraan ng pagtrabaho, matiyak at maliksi. Ang kanyang negosyo ay lumago ng mabilis. Nagkuha siya ng 2 batang empleyado, ginawang opisina ang isang silid sa kondominyo. Ang buhay ng isang ina na walang kasama ay puno ng pagod ngunit puno rin ng tawanan. Tuwing uwi niya mula sa trabaho at nakita ang baby Sok na lumukso patungo sa kanya, lahat ng pagod ay naglaho. Napagtanto ni Maria na ang mga babae ay hindi kailangan ng lalaki para mabuhay ng maayos. Ang pagkabigo ng pag-aasawa ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon para mahanap muli ang sarili at ang tunay na halaga. 1 taon na ang lumipas. Ang Maynila ay muli na naming papasok sa mga araw ng Pasko. Ang mga puno ng Christmas ay nagsimula ng lumabas sa mga daan at ang kasiyahan ng Kapaskuhan ay nagpapainit sa mga puso ng lahat. Si Maria ngayon ay may sariling maliit na disenyo studio na kilala na. Siya ay maganda at mas maliwanag kaysa noon. Ang kanyang business attire ay pinagandang tusin para sa kanyang katawan at presensya, kumpiyansa at marangya na kahit sino ay nagbibigay galang. Hapon ng ika-28 ng Disyembre, pinarkihin ni Maria ang kanyang pulang Lexus sa harap ng isang gusaling opisina sa Ayala para makipagpirma ng kontrata ng kliyente. Bumaba siya mula sa sasakyan, hawak ang mamahal na bag, inaayos ang sunglasses niya nang biglang isang motorsiklo na may malaking kargamento ang huminto nang abot paa sa tabi niya, pinilit ng makipot na daan. Ang kargamento sa likod ay humipo ng bahagya sa kotse ni Maria. Ang driver ng motorsiklo ay natitisod, halos mahulog. Ang lalaki ay payat at itim ng kulay ng balat, nakasuot ng lumang delivery outfit na punit ang balikat at ang mga paa ay may maaga-agad na suot na tsinelas. Nagmamadaling bumangon at paulit-ulit na naghingi ng tawad. Pasensya na po kayo, pasensya na po, napabilis po ako. Itinuwid niya ang kanyang mukha at ang 2 pares ng mata ay nagkita. Ang oras ay parang tumigil sa gitna ng maingay na lungsod. Napatigil si Maria sa likod ng kanyang mga salamin. Kahit payat na payat si Christian, maruming ang balbas at mukhang matanda na ng 10 taon kaysa sa kanyang alaala, nakilala pa rin siya agad. Si Christian. Si Christian naman ay nabalingan ng katawan. Tumingin siya sa eleganteng babae na nakatayo sa harap niya. Ang pabango ay mahal at totoong-totoong kamangha-mangha. Maria. Maria ka ba iyan? Hindi sumagot si Maria. Inalis niya ang kanyang sunglasses. Ang malalim na itim na mga mata ay tumingin sa lalaki ng walang emosyon. Parang isang dayuhan na walang kasaysayan sa kanya. Inusisa niya ang kalat sa kotse niya at tumingin sa lalaki. Napansin ni Christian ang kanyang kakulangan sa lakas para harapin ito. Nagabot siya ng mahina. Maria, ako ito, Christian. Kamusta ka na? Kamusta ang ating anak? Nanatiling tahimik si Maria. Ang katahimikan niya ay mas masakit kaysa sa lahat ng salitang naiisip. Nang dumating ang security guard ng gusali at nagtatanong, sinagot ni Maria ng mahinahon, hayaan mo na siya, hindi naman ito sinasadya. Maliit lang ang gasgas, maaayos pa. Pagkatapos, isinuot niya ang sunglasses, lumakad ng tuwid papunta sa pintuan ng gusali at hindi na lumingon. Nanatili si Christian sa gitna ng daan, nakatingin sa lumayo na si Maria at ang luha ay bumuhos. Naalala niya ang nakaraang 1 taon, 1 taon ng impyerno. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Pasko, si Eduardo ay nagtakas patungong ibang bansa para makaiwas sa mga nagpapautang. Si Alingcora ay nagkasakit ng malala at natuliro ang kalahati ng katawan, nakahiga na siya at hindi na makapaggalaw ng maayos. Si Tessa ay nag-file ng annulment kay Eduardo at umuwi na sa kanyang mga magulang. Si Christian ay nagbenta ng bahay ng pamilya sa Batangas para mabayaran ang mga utang ni Eduardo
at nagrenta ng maliit na silid sa labas ng lungsod, nagdala ng kanyang ina para alagahin. Araw-araw, nagtatrabaho siya bilang delivery rider, nagsisikap kumita. Gabi-gabi, nagbibigay siya ng sopas sa kanyang ina na nakahiga. Si Aling Cora ngayon ay tumatangis ng tahimik tuwing dala ni Christian ang pagkain para sa kanya. Hindi malaman kung siya ay nagsisisi o umiiyak sa kalungkutan ng katandaan na puno ng pagkakamali. Natulong ang pagmamalaki, kasakiman, at pagmamata ng lalaki sa pagkasira ng isang magandang pamilya. Si Christian ay nagbayad ng napakataas na halaga para sa kanyang mga pagkakamali. Inumpisahan na ni Christian ang motorsiklo, ang lumang makina ay umuusok ng itim. Kailangan pa niyang maihatid ang natitirang mga order para may pangkain sila ng kanyang ina ngayong gabi. Ang imahe ni Maria na elegante at kumpiyansa ay nagpaiwan sa kanyang isipan tulad ng isang magandang panaginip na sinira niya ng sarili niyang kamay. Gabi ng ika-30 ng Disyembre, sa kondominyo ni Maria sa Makati, puno ng tawanan at init ng tahanan ang bawat sulok. Ang kanyang mga magulang ay pumunta mula sa Batangas para ipagdiwang ang Pasko kasama ang anak at apo. Ang hapagkainan ay puno ng mga masarap na pagkain, ang Christmas tree ay nakapalamuti ng maliwanag, ang mga ornamento ay kumikinang sa liwanag ng sala. Si Baby Sok, na ngayon ay humahakbang na, nakabihis ng pulang polo shirt para sa Pasko, nagtakbo ng paligid-ligid, ang bibig ay biebi ng maingay sa pagtatawag sa lolo at lola at nanay. Si Ginoong Roberto ay nakaupo sa sofa, maluwag ang pagkakahawak sa apo habang tinitingnan ang bawat galaw ng bata. Ngumiti siya ng malalim. Si Ginang Perla naman ay lumabas mula sa kusina na may plato ng puto at kutsinta, inilagay sa mesa at tumingin sa anak niya na nag-aayos ng mga dekorasyon sa sala. Anak, sa pagtingin ko sa iyo ngayon, pwede na akong huminga ng maayos, masaya ka at malusog. Lumingon si Maria at ngumiti ng buong puso. Niyakap niya ang balikat ng kanyang ina. Nanay naman, lagi kayong ganyan. Kailangan kayong mabuhay ng matagal para kasama namin ni Sok habang tumutubo siya at lumaki. Nagtipon sila sa hapagkainan para sa isang espesyal na handaan. Ang mga tawanan at kwento ay pumuno sa buong hapag. Si Baby Sok ay naupo sa mataas na upuan, kinain ang kanyang kanin ng may kasiyahan, paminsan-minsan ay tumingin sa kanyang nanay ng may malalaking mata. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Maria sa balkonahe kasama ang kanyang sanggol para panoorin ang mga fireworks na nagsimula ng pumutok sa ibabaw ng lungsod. Ang mga kulay ay nagtatangkilik sa madilim na langit, nagiwan ng mga kumikinang na bakas bago mawala. Napatigil si Maria at nag-isip tungkol sa nakaraan. 1 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa bahay na iyon sa Quezon City na may isang maleta at walang hinanakit. Isa na lang itong lumang larawan sa kanyang isipan na unti-unti nang kumukupas. Inilagay niya ang kanay sa ulo ni Baby Sok at bumubulong ng dahan-dahan, "Anak, salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang lahat mula ngayon. Ang ating mundo ay puno ng liwanag." Ang sanggol ay tumingin sa nanay niya ng may malalim na mata at ngumiti ng walang ngipin na parang nauunawaan ang bawat salita. Sa isang sulok ng lungsod, si Christian ay naghihintay sa labas ng isang delivery stop. Hawak ang kanyang insulated bag. Ang katawan ay pagod mula sa buong araw na pagmamaneho. Ang mga fireworks ay nakikita rin niya mula sa malayo, ngunit para sa kanya, walang kasiyahang hatid ng mga ilaw. Kumain siya ng isang simpleng merienda na sinelan niya para sa kanyang ina at muli ay sumakay sa kanyang motorsiklo para sa susunod na delivery. Iyon ang kanyang Pasko ngayon, isang pagbabayad para sa mga nagdaang pagkakamali. Nakalipas ang mga buwan. Isang mainit na tanghaling Abril, nakatayo si Maria sa harap ng isang bagong opisina sa BGC. Sa ibabaw ng pintuan ay nakasulat ang pangalan ng kanyang studio, Maria Santos Designs. Ngumiti siya ng buong puso habang tinitingnan ang pangalang iyon. Hindi lang ito isang studio,
Ito ay patunay na ang isang babae ay maaaring tumayo sa sariling paa, maaaring bumuo ng bagay mula sa wala, maaaring maging mas malakas kaysa sa lahat ng sumubukan na siyang patumbahin. Pumasok siya sa maliwanag na opisina, kinumusta ang 2 empleyado na masipag na nagtatrabaho. Inilapag ang bag niya sa mesa at pinaghandaan ang susunod na pulong. Sa bintana ng kanyang opisina, ang buong lungsod ay nakikita niya. Ang Maynila ay maingay at mabilis at puno ng buhay. Isang lungsod na nagtuturo ng mabibigat na aral, ngunit nagbibigay din ng pagkakataon sa bawat taong handang tumayo muli. Si Maria Santos ay isa sa mga taong iyon. Ang babaeng pinalis ng sakit ngunit hindi natumba. Ang babaeng nagbenta ng bahay ng walang takot para mabawi ang sarili. Ang babaeng pinakalayaan ng kanyang sarili para mahanap ang tunay na kalayaan. At sa bawat gabi na bumabalik siya sa kanyang tahanan at nakita ang mapayapang mukha ng kanyang anak na natutulog, alam niyang ginawa niya ang tamang pagpili. Ang kaligayahan ay hindi regalo ng ibang tao. Ito ay binubuo ng sariling kamay, isang araw sa bawat araw, isang desisyon sa bawat desisyon. At si Maria Santos ay patuloy na magtatayo, at magtatayo. Iyon ang kwentong aming ibinabahagi sa inyong lahat ngayong araw. Kung natagpuan ninyo itong kapakipakinabang at nakaantig sa inyong puso, huwag magatubiling mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo makapalagi ng mga bagong kwentong hatid ng. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa ay palagi kayong napapaligiran ng tunay na pagmamahal at mapayapang buhay.